Ang lalaking ito ay si David Burrows. Siya ay hinatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay sa kanyang anak na si Matthew. Ngunit alam niyang hindi niya pinatay ang kanyang anak. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang hatol ng hukuman, kundi ang pagkakasala dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Noong gabing pinatay si Matthew sa kanyang silid, si David ay nasa bahay ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang anak. Ang panghihinayang na iyon ang naging tunay na habang-buhay na sentensya na sumasa kanya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng 5 taon ng pagkabilanggo sa break prison, si David ay tumanggi sa lahat ng pagbisita at unti-unting pinuputol ang ugnayan sa labas. Naniniwala siyang, lahat ay itinuturing siyang mamamatay tao at ang kalimutan. Ang isa't isa ay ang pinakamabuting opsyon. Nagbago ang lahat ng isang araw. Si David ay biglang nakatanggap ng kahilingan para sa pagbisita mula kay Rachel Chole Mills, kapatid ng dating asawa niya, ay nagdala ng isang larawang kuha sa amusement park. Sa larawan ay isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Matthew, mula sa mukha hanggang sa natatanging birthmark. Noong una, hindi naniwala si David, ngunit muling binanggit ni Rachel ang sinabi ng doktor noon, na ang birthmark ni Matthew ay liliit sa paglipas ng panahon. Iyon ang nagpaisip na posible na ang bata sa larawan ay si Matthew. Hindi pa ipinakita ni Rachel kay Cheryl, ang ina ni Matthew, ang larawan, dahil ayaw niyang sirain ang buhay na pinaghirapang itayo muli ng kanyang ate pagkatapos ng trahedya. Kahit isa lang itong bahagya ng pag-asa, si David ay naantig pa rin. Kung buhay nga si Matthew, hindi niya ito maaaring balewalain. Bago matapos ang pagbisita, iminungkahi niyang ipakita ni Rachel ang larawan kay Cheryl pagkatapos ng pagbisita. Sinubukan ni David na makipagkita sa alkalde na si Mackenzie. Siya ay binugbog ng gwardyang si Watson ngunit nakiusap pa rin na makapagsalita ng isang bagay lamang. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang kagustuhang mabuhay ay muling nagliyab dahil sa posibilidad na buhay ang kanyang anak. Ang kainahinala ay pagkatapos noon, lihim na nag-text si Watson sa isang kakaibang numero, na nag-uulat na si David ay nagkaroon ng bisita kinabukasan. Isinalaysay ni David ang buong kwento tungkol sa larawan sa alkalde, Mackenzie. Si Mackenzie ay matalik na kaibigan ng ama ni David at siya ang tumulong upang mailipat siya sa bilangguan na ito. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa teoryang buhay si Matthew ayon sa record ng kaso. Ang DNA ng bangkay noong nakaraang taon ay ganap na tugma kay Matthew. Gayunpaman, isiniwalat ni David ang isang sikretong hindi pa niya nasasabi kan-inuman. Noong gabing nangyari ang pagpatay, may ibang tao na dumating sa pinangyarihan. Ang detalyeng ito ay nagpasimulang mag-alinlangan si Mackenzie at nagpasya siyang lihim na bumalik sa Boston upang muling siyasatin ang kaso. Sa Boston, nakilala ni Mackenzie ang ama ni David na si Lenny. Pareho nilang binanggit ang kaso noon. Kahit sa panlabas ay naniniwala sila sa hatol ng hukuman. Pareho silang may mga pagdududa na hindi kailanman ganap na nawala. Si Mackenzie ay umamin na sa mga mata ni David ay wala ang tingin ng mga may sala na nakita niya sa kanyang buhay. Pagbalik sa bilangguan, lihim na binigyan si David ng record ng kaso. Nang suriin niya ang lahat ng dokumento, napagtanto niya na ang mga ebidensyang nagpatunay sa kanyang kasalanan ay kasama ang testimonya ng saksi na si Winslow, ang resulta ng DNA, at ang baseball bat na sinasabing sandata. Lahat ay tumuturo sa kanya, ginagawang halos walang butas ang kaso. Samantala, nagsimula si Rachel ng sariling investigasyon. Hindi niya magawang sabihin ito kay Cheryl, ngunit determinado siyang alamin ang katotohanan. Si Rachel at David ay unti-unting bumuo ng isang alyansa sa investigasyon na lumalampas sa mga pader ng bilangguan. Sa mismong oras na iyon, nagsimulang lumitaw ang panganib. Isang serial killer na nagngangalang Rose ay biglang inilipat sa work crew kasama si David. Si Rose ay sadyang nagudyok, binabanggit ang pagkamatay ni Matthew at pinipilit si David na magalit. Ang dalawa ay nag-away ng napakarahas. Samantala, si Watson ay sadyang tumayo lamang at nanood ng hindi pumapagitna. Nagsimulang maghinala si David na sinusubukan ni Watson na itulak siya sa mapanganib na kalagayan. Ang hinalang iyon ay lalong pinatibay ng ay bumalik sa bilangguan at ikinwento sa kanya ang mga bagong tuklas. Pareho nilang sinuri ang posibilidad na ang bangkay noon ay hindi si Matthew. Ang DNA ay maaaring pakialaman, at ang buong kaso ay maaaring isang itinanghal na palabas upang paniwalaan ni David. Napatay na ang kanyang anak. Kung si Matthew ay simpleng dinukot lamang, si David ay hindi titigil sa paghahanap. Ngunit kung siya ay mahatulan ng pagpatay sa kanyang anak at makulong, siya ay ganap na maaalis sa paghahanap. Ito ang pinaka-nakakatakot na teorya na nagsimula nilang makita. Si Rachel ay nagpas siyang imbestigahan ang saksi na si Winslow, na nagtestigo noon sa hukuman na nakita niya si David na nagbaon ng sandata sa kagubatan. Kung ang testimonyang iyon ay peke,
ang buong kaso ay maaaring baligtarin. Mabilis na nagkaroon ng unang pambihirang tagumpay si Rachel. Kahapon, natuklasan ng dating boss niya sa pahayagan na ang saksi na si Winslow ay nagpalit ng pangalan 1 buwan lamang pagkatapos ng paglilitis. Ibinenta niya ang kanyang bahay at naglaho mula sa dating tirahan, at halos burahin ang lahat ng bakas ng kanyang dating pagkakakilanlan. Ang tanging natitirang lead ay isang PO box na nakarehistro sa ilalim ng bagong pangalan sa New York. Para kay Rachel, ang aksyong iyon ay lubhang kainahinala. Ang isang ordinaryong saksi ay walang dahilan upang magpalit ng pangalan, lumipat sa ibang lugar, at putulin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan, kaagad pagkatapos magtestigo. Ito ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang testimonya ni Winslow noon ay maaaring peke. Samantala, patuloy na nasa panganib si David sa bilangguan. Pagkatapos ng away kay Rose, sinabi ni Watson na dadalhin siya sa infirmary para suriin ang mga sugat. Sa daan, napansin ni David ang isang serye ng mga kakaibang senyales. Si Watson ay sadyang umiiwas sa mga mataong lugar at gumagamit ng susi na manual sa halip na karaniwang electronic system. Sa isang liblib na sulok na walang nakakakita, biglang bumunot ng kutsilyo si Watson at inatake si David. Siya ay maswerteng nakatakas sa nakamamatay na taga at tumakbo upang humingi ng tulong. Nang mapilitan, bumalik si David upang harapin si Watson at hiniling niyang sabihin ang totoo. Noon, si Watson ay halos bumagsak. Inamin niyang ginawa niya ang lahat para sa pera, at may nag-arkayla sa kanya para patayin si David. Gayunpaman, bago pa man si David magtanong kung sino ang nasa likod, lumitaw ang isa pang gwardya, nagkamali ng sitwasyon, at sinuntok nito si David na naging walang malay. Kahit na naputol ang kwento, alam na ni David ang pinakamahalagang bagay, may taong talagang gusto siyang patayin. Iyon ay nangangahulugan na ang kanyang investigasyon at si Jacob ay nakatuklas ng isang mapanganib na lihim. Pagkatapos, agad na binaligtad ni Wesley ang kanyang salita. Iniulat niya na si David ang unang sumalakay sa kanya. Sa harap ng lahat, napilitan si Mackenzie na sundin ang protocol, at ipinahayag na dadalhin si David sa soliteryo. Ngunit noong sila na lang dalawa, inihayag ni Mackenzie ang isang ganap na naiibang katotohanan. Nasaksihan ng isa pang gwardya na itinago ni Watson ang kutsilyo sa katawan ni David matapos itong mawalan ng malay, kasama ang kumpisal na tumanggap siya ng pera upang pumatay. Naunawaan ni Mackenzie na may isang kapangyarihan na kayang bilhin ang gwardya at bilanggo upang patayin si David. Napagtanto rin niya na ang lahat ay nagsimula pagkatapos ni Jacob na magdala ng larawan ng isang batang kamukha ni Matthew. Napag-isipan ni Mackenzie ang nakakatakot na conclusion, kung mananatili sa bilangguan, tiyak na papatayin si David. Upang iligtas siya, si Mackenzie, at ang kanyang anak na si Adam ay gumawa ng isang lubhang mapanganib na desisyon. Tutulungan nila si David na makatakas. Mariing tumutol si David, sapagkat alam niyang kung mabaygo ang plano, mawawalan ng trabaho ang mag-ama, at mahaharap pa sa pagkabilanggo. Ngunit determinadong sila. Sa kanilang pananaw, ang iwan si David ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kamatayan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, napagtanto ni David na may mga taong handang maniwala sa kanya. Mabilis na inihanda ang plano. Isusuot ni David ang uniforme ni Adam, magkukunwari, bilang pulis, at aalis sa bilangguan sa pamamagitan ng daanan ng mga empleyado. Paglabas, magkakaroon siya ng mga 2 oras, bago matuklasan ang pagtakas. Pumayag si Adam na maniwala ang lahat na siya ay kinidnap ni David, at ninakawan ng baril. Bago sila maghiwalay, si Adam ay nagsabi ng isang simple ngunit makabuluhang pangungusap, hanapin si Matthew. Iyon ay hindi lamang tulong mula sa isang dating kaibigan, kundi paniniwala na may pagkakataon pa si David na mahanap ang katotohanan. Ang plano ay naging maayos hanggang sa huling minuto. Eksaktong oras na nagpapanggap si David bilang pulis upang umalis sa bilangguan, biglang bumalik si Watson. Natuklasan niya na hindi pa naililipat si David sa soliteryo, tulad ng iniulat, at agad siyang naging kainahinala. Alam na hindi na maaaring itago pa. Napilitan si David na baguhin ang plano. Kinuha niya bilang hostage si Mackenzie, at ginawang isang pagdukot ang lihim na pagtakas. Sa gitna ng bilangguan, umalingaw-ngaw ang alarm sa lahat ng dako. Ang buong kulungan ay na-lockdown sa harap ng lahat. Itinutok ni David ang baril kay Mackenzie, at mahusay na nakipagtulungan si Mackenzie upang maging totoo ang dula. Dahil sa kanyang reputasyon, pinilit niyang ibaba ng mga security ang kanilang mga armas at buksan ang daan para kay David. Si David ay sinira ang blockade at opisyal na naging isang takas na hinahabol ng buong bansa. Agad na nagulat ang media ng sabay-sabay. Sa mata ng publiko, siya ay isang mamamatay tao na pumatay sa sarili niyang anak, at ngayon ay dinukot ang isang gwardya at nakatakas mula sa isa sa mahigpit na binabantayang kulungan. Ang estado ng pulisya, FBI, helicopter,
at mga pursuit team ay na-deploy. Lahat ng puwersang nagpapatupad ng batas ay naniniwala na si David ay isang lubhang mapanganib na kriminal. Ngunit para kay David, ang lahat ng iyon ay hindi na mahalaga. Ang tanging nagtutulak sa kanya upang magpatuloy sa pagtakas ay ang posibilidad na si Matthew ay buhay pa. Sa daan ng pagtakas, nakipag-ugnayan si David kay Jacob at inamin na siya ay nakatakas. Kahit na labis na nagulat, nagpa siya pa rin si Jacob na tulungan siya. Naunawaan niya na kung tama si David, sa likod ng kasong iyon noong nakaraang taon ay isang mas malaking sabuatan kaysa sa naisip ng lahat. Samantala, nagsimulang magpanik si Watson. Nakipagkita siya kay Rose, at nagmakaawa na umatras sa lahat. Handa siyang ibalik ang lahat ng perang natanggap niya sa loob ng maraming taon. Ngunit malamig na sinabi ni Rose na huli na ang lahat. Ang pera ay maaaring masubaybayan. Ang isang tao tulad ni Watson, na masyadong maraming alam ay wala ng halaga. Sa mata ng mga nasa likod, siya ngayon ay isang saksi na kailangang alisin. Sa kabilang banda, patuloy ang pagtakas ni David. Hiniling niya sa pulisya na bawiin ang lahat ng puwersa, at nagbanta na papatayin ang hostage kung patuloy silang sumusunod. Pagkatapos, nagsagawa siya ng isang matapang na pagkalito, nang palibutan ng mga espesyal na puwersa ang kanyang sasakyan. Nawala si David. Lumalabas na si Rachel ay lihim na dumating upang sunduin siya sa isang transfer parking lot. Tinulungan siyang makatakas mula sa pagkubkob ng pulisya. Mula sa sandaling iyon, opisyal na naging kasabwat si Rachel at hinahabol din. Habang tumatakas sila, nagsimula ring pumasok ang FBI sa kaso. Ang ahenteng si Mark Williams kasama ang kanyang kasamang si Sarah Gere ay na-deploy upang sumali sa pagtugis. Ayon sa talaan, si David ay isang mapanganib na mamamatay tao na pumatay ng kanyang anak gamit ang baseball bat. Ngunit nang mas malalim ang pag-aaral, natuklasan ni Gere ang isang kakaibang detalye. Sa loob ng 5 taon sa bilangguan, si David ay halos isang huwarang bilanggo, hindi kailanman lumabag sa disiplina. Ano kaya ang nangyari? Sa loob lamang ng ilang araw na naging dahilan upang makipag-away siya sa bilanggo, atakehin ng gwardya, at sa wakas ay makatakas. Ang tanong na iyon ay naging dahilan upang ang FBI ay magsimulang maghinala na mayroon silang nakaligtaan. Samantala, sinimulan ng FBI ang pagsusuri sa lahat ng may kinalaman sa pagtakas sa bilangguan. Natuklasan nila ang isang kakaibang detalye, maraming segment ng camera. Ang recording ng pagpupulong nina Jack All at David ay mano-manong binura bago dumating ang FBI para imbestigahan. Lahat ng bakas ay patungo kay Wesson. Agad na inutos ni Williams na dalhin si Wesson para sa interogasyon. Ngunit sa oras na iyon, nauna nang dumating sina David at Rachel sa bahay niya. Dala-dala ang baril, nag-iisang pumasok si David sa bahay. Gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa loob ng 5 taon, hinarap ni David si Wesson. Ganap na gumuho siya. Inamin niyang binayaran siya. Binayaran mula pa noong unang araw na pumasok si David sa bilangguan. Ang trabaho niya ay subaybayan at kontrolin si David hanggang sa dumating si Rachel dala ang larawan ni Matthew. Noon lang nagpa siya ang mga nasa likod na patayin siya. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Watson na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng tunay na nag-utos. Tumanggap lang siya ng utos at sumunod. Si David ay patuloy na pinipilit siyang sabihin ang totoo tungkol kay Matthew, ngunit hindi makasagot si Watson. Alam lang niya na nasasangkot siya sa isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanyang sariling kakayahang maunawaan. At bigla, bago pa makakuha si David ng karagdagang impormasyon, itinutok ni Wesson ang baril sa kanyang ulo at pinindot ang gatilyo. Natapos ang lahat sa ilang segundo. Ang kanyang pagkamatay ay pumutol sa pinakamahalagang lead. Pagkaalis nina David at Rachel, dumating ang FBI sa pinangyarihan. Ayon sa testimonya ng kapitbahay, isang lalaking kamukha, si David ay nakita bago narinig ang putok ng baril. Kaya sa paningin ng pulisya, si David ay muling pinaghihinalaang sangkot sa isa pang pagpatay. Ngunit para kay Williams, ang insidente ay nagdulot ng mas maraming katanungan. Kung si David ay isa lamang takas na walang dahilan, bakit kinailangan pang mamatay ni Wesson, at bakit halos lahat ng mahahalagang lead ay nauugnay sa kanya? Habang iniimbestigahan, mas naramdaman ni Williams na may mali sa lumang kaso. Sa kanilang pagtakas, ikinwento ni Jacob kay David ang tungkol sa pangyayaring Samira sa kanyang karera bilang mamamahayag. Ilang taon na ang nakalipas, hinabol niya ang isang malaking investigasyon at pinilit ang isang estudyante na pampublikong akusahan ang kanyang ng abuso. Sa huli, nagpakamatay ang babae bago na ilathala ang kwento. Ay dinmanda ng pamilya ng biktima ang pahayagan, at nawalan siya ng trabaho. Sa loob ng maraming taon, dala-dala niya ang pagkakonsensya, dahil naniniwala siyang nakatulong siya sa pagtulak sa babaeng iyon sa kadiliman. Inalo ni David si Rachel, sinabing siya ay mabuting tao, kahit na ngayon ay tinutulungan niya ang isang taong hinahanap ng buong bansa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pareho nilang napagtanto na sila ay mga taong sinusubukang ayusin ang mga pagkakamaling iniwan ng nakaraan. Sa mismong sandaling iyon, ang teleponong nakuha mula sa bahay ni Watson ay biglang nagring. Sinagot ito ni David.
Sa kabilang linya ay isang misteryosong lalaki. Alam ng lalaking ito ang lahat ng nangyayari, at alam pa niya, na si David ay hinahanap dahil sa pagkamatay ni Watson. Nang tanungin ni David kung nasaan si Matthew, malamig na iginiit ng kausap na patay na si Matthew. Mula 5 taon na ang nakalipas at si David mismo ang pumatay sa bata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-alinlangan si David. Ipinahayag niya na malalaman niya ang totoo, at mababawi ang kanyang anak sa anumang paraan. Sina David at Rachel ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong New York upang hanapin ang testigo, na si Winslow. Inayos ni Rachel ang pansamantalang tirahan sa pamamagitan ng isang kakilala na nagngangalang Hayden. Samantala, unti-unti ring lumalapit ang FBI sa katotohanan. Nang imbestigahan ng pinansya ni Watson, natuklasan ni Gere ang isang nakagigimbal na detalye. Sa loob ng 5 taon, bawat buwan ay tumatanggap si Watson ng nakapirming halaga mula sa isang pekeng kumpanya, nakabase sa ibang bansa. Ang simula ng mga pagbabayad ay tumugma ng eksakto sa oras na ikulong si David. Ito ay nagpapatunay na hindi basta-basta kumilos si Watson. Siya ay inupahan ng isang tao upang bantayan si David mula pa noong unang araw. Patuloy na tinipon ni Williams ang iba pang ebidensya, ang mga surveillance footage na binura, ang mga record na binago, at ang sadyang paggamit ni Watson ng mano-manong susi upang hindi magtala ng history ng pagbubukas ng pinto. Lahat ay nagpapahiwatig na si Wesson ang aktibong naghanap ng paraan upang saktan si David. Sa unang pagkakataon, nagsimulang pagdudahan ng FBI ang teorya na walang dahilan na inatake ni David si Wesson. Samantala, nirepaso ni David ang case file at napansin ang pangalan, na si Winslow, na binilugan niya dati. Mabilis ding napansin ni Williams ang parehong bagay. Kung sinusubukan ni David na balikan ang lumang kaso, ang testigo, na si Winslow ay tiyak na susunod niyang target. Parehong si David at ang FBI ay patungo sa iisang tao. Sa kanlungan sa New York, pansamantalang nakamit ni na David at Jacob ang bihirang kapayapaan. Ngunit sa puso ni David, iisa lang ang iniisip niya. Si Matthew ay nasa isang lugar sa labas, sa Boston. Sina Adam at Mackenzie ay hinaharap din ang mga kahihinatnan ng kanilang desisyong tulungan si David na makatakas. Pareho nilang alam na maaaring matapos ang kanilang karera, anumang oras, ngunit hindi sila nagsisisi. Para sa kanila, si David ay hindi lamang isang bilanggo kundi isang mahal sa buhay na lumaki kasama ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Adam ng isang misteryosong tawag, pagkatapos ay tahimik na umalis ng bahay ng gabi. Sa New York, si Hayden ay biglang natuklasan na si David ay nagtatago sa kanyang apartment. Nang suriin niya ang kanyang remote camera system, ang mukha ng lalaking hinahanap sa buong bansa ay kitang-kita sa screen. Sa parehong oras, nagmaneho si Adam patungo sa sementeryo kung saan inilibing si Matthew. Dala ang isang pala, sinimulan niyang hukayin ang puntod na nakahimlay ng 5 taon. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya, kung ang bata sa larawan ay talagang si Matthew. Sino ang nasa loob ng kabaong noon? Sa ibang lugar, lumitaw malapit sa bahay ni Cheryl ang misteryosong lalaking tumawag kay David. Sa unang pagkakataon, bahagyang nahayag ang kanyang katauhan. May badge siya sa tagiliran. Ang badge ng pulis na ito ay nagpapakita na ang sumusubaybay sa pamilya ni David. Hindi lamang makapangyarihan, kundi nasa loob din ng sistema. Sa New York, si Jacob at David ay patuloy na nag-uusap tungkol sa plano. Naniniwala sila na kung mahanap si Winslow at mapilitang umamin na nagsinungaling siya sa korte, maaari nilang hilingin na buksan muli ang kaso. Ngunit si David ay hindi na interesado sa pagpapatunay ng kanyang kawalang sala. Para sa kanya, ang kalayaan o pagkabilanggo ay wala ng saysay kumpara sa paghahanap kay Matthew. Kung buhay pa ang kanyang anak, iyon ang pinakamahalaga. Samantala, pumunta ang FBI kay Cheryl para interogahin. Pinaghihinalaan nila na si Rachel ay tumutulong kay David na magtago, at gusto nilang malaman ang lahat ng impormasyon mula kay Cheryl. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid kahit alam niyang maaaring mapahamak siya. Siya ay nahahati sa pagitan ng tungkulin sa batas at pagmamahal sa pamilya. Kaakibat ng mga pagsisiyasat na iyon, tahimik ding naglatag ng bitag ang FBI sa paligid ng bagong tirahan ni Winslow. Ang mga surveillance team ay inilagay sa buong lugar. Naghihintay sila kay David na lumitaw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nagmula sa usapan sa pagitan ni Mackenzie at Lenny. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagpasya silang harapin ang sikretong kanilang itinago. Mula sa gabi ng krimen, inihayag ni Mackenzie ang isang katotohanang nakakagulat. Sa gabi ng pagkamatay, ang unang taong nakadiskubre ng pinangyarihan ay nag-ulat kay Lenny. Bago dumating ang mga investigador, natagpuan ni Lenny ang baseball bat na pinaniniwala ang sandata. Nasa loob pa ng bahay. Sigurado siya na ang kanyang anak ay hindi sadyang papatay sa kanyang apo. Inakala niya na si David ay maaaring aksidenteng nakagawa ng krimen habang naglalakad sa tulog. Sa sobrang takot, tinawag niya si Mackenzie upang tumulong.
Pagkatapos, dinala nila ang bat at inilibing sa kagubatan, sa pag-asang maalis ang ebidensyang maaaring magpatunay na nagkasala si David. Ngunit ang kilos na iyon mismo ay hindi sinasadyang nagpalala ng lahat. Ang pinaka-nakakatakot ay ang testimonya ni Winslow noon. Noon ay idineklara niya na nakita niya si David na naglibing ng sandata sa kagubatan. Ngunit sa katotohanan, ang naglibing ng bat ay hindi si David kundi sina Lenny at Mackenzie. Ibig sabihin, nagsinungaling si Winslow sa korte. Ang isa sa pinakamahalagang ebidensya na ginamit upang hatulan si David ay ganap na nasira. At kung ang testimonyang iyon ay peke, posibleng ang buong kaso, mula simula hanggang wakas ay isang pinlano ng pakana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang posibilidad na si David ay maling nahatulan ay hindi na isang nakatutuwang teorya, kundi isang ganap na posibleng katotohanan. Habang patuloy na sinusundan ni Rachel ang bakas ni Winslow, si David ay nakaisip ng ibang paraan upang mahanap ang tunay na address ng babaeng ito. Nagpanggap siyang nagkaproblema sa mailbox sa post office, at mula roon, matagumpay niyang nakuha ang address kung saan siya nakatira. Kasabay nito, tinawagan ni Rachel ang kanyang ate na si Cheryl. Alam na ni Cheryl mula sa FBI na sina David at Rachel ay nasa New York, kaya galit na galit siya. Ngunit nang sabihin ni Jacob ang bagay na lagi niyang itinatago, na naniniwala silang maaaring buhay pa si Matthew, si Cheryl ay tuluyang natahimik. Sa nakalipas na 5 taon, sinikap ni Cheryl na pagalingin ang sugat ng pagkawala ng kanyang anak. Nagbuo siya ng bagong pamilya at naghahanda sa darating na sanggol. Ngunit ang isang pangungusap na iyon ay gumuho sa lahat ng depensang itinayo niya. Kahit ayaw niyang maniwala, hindi niya lubusang maitatanggi ang posibilidad na iyon. Habang nakikipaglaban si Cheryl sa pag-asa at takot, napagtanto ni na David at Jacob ang isa pang problema. Maaaring natuntunan ng FBI ang direksyon ng kanilang investigasyon. Sa pangunahing file ng kaso, minarkahan ni David ang pangalan ni Winslow. Kung susuriin ng mabuti ng FBI, tiyak na mahuhulaan nila ang susunod na target niya. Ibig sabihin, ang tirahan ni Winslow ay maaaring binabantayan na sa Boston. Isang pangyayari na mas nakakagulat pa ang nangyari. Isang emergency na tawag ang nagdala kina Lenny at Mackenzie sa sementeryo kung saan inilibing si Matthew. Sa gabi, may taong naghukay sa libingan ng bata. Nang buksan ang takip ng kabaong, lahat ay nagulat. Walang laman ang kabaong. Ang katawang inilibing sa loob ng 5 taon ay nawala. Ang natuklasan na ito ay lubusang bumaligtad sa lahat ng naunang teorya. Si Lenny ay halos mawalan ng panahon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, at si Mackenzie ay nagsimulang mapagtanto na ang pangyayari ay lumampas na sa saklaw ng isang ordinaryong kaso ng pagpatay. Nagpasya sina David at Rachel na lapitan si Winslow bago sila mahanap ng FBI. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsunod sa bakas, sa wakas ay natukoy nila ang tirahan ng babae, na naging bahagi ng pagpapabilanggo kay David. Ngunit nang dumating sila, natuklasan nila na hindi lang sila ang naghahanap sa kanya. Tahimik nang naglagay ng bitag ang FBI sa paligid. Si Williams ay matagal nang nalaman na si Winslow ang pinakamahalagang link sa buong kaso. Kung si David ay talagang inosente, ang babaeng ito ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Sa gitna ng lalong humihigpit na pagkubkob, sina David at Jacob ay nagtagumpay na lapitan si Winslow ng una. Nang harapin si David pagkatapos ng maraming taon, kitang-kita ang pagkataranta ni Winslow. Hindi na siya ang matibay na testigo tulad noong nasa korte siya. Ang presensya lamang ni David ay sapat na upang manginig siya. Hindi nanakot o sumalakay si David. Gusto lang niyang malaman ng isang bagay. Bakit siya nagsinungaling noong una? Sinubukan ni Winslow na tanggihan ng lahat, ngunit nang magpakita si Jacob ng sunod-sunod na ebidensya tungkol sa kanyang pagpapalit ng pangalan, paglipat ng tirahan, at pagtatago ng pagkatao sa loob ng maraming taon, ang huling depensa ay nagsimulang gumuho. Sa wakas, umamin si Winslow na ang kanyang testimonya noon ay hindi totoo. Hindi niya kailanman nakita si David na naglibing ng sandata sa kagubatan. Lahat ng testimonya sa paglilitis noong taong iyon ay peke. May lumapit sa kanya, nagbigay ng pera at pinilit siyang tumstigo. Dahil sa takot at pangangailangan sa pera, pumayag siya laban kay David. Ngunit ang mas ikinagulat ni David ay si Winslow. Hindi rin niya alam kung sino ang nasa likod. Natanggap lang niya ang utos. Sa pamamagitan ng isang tagapamagitan, hindi niya nakilala ang tunay na nag-utos. Pagkatapos ng usapan, biglang dumating ang FBI. Isang tensyonadong paghabol ang naganap. Si David at Jacob ay napilitang tumakas mula sa pinangyarihan habang si Winslow ay protektado ng FBI. Sa gulat, tinawagan ni Winslow ang taksil. Iniulat na si David ay dumating para magtanong tungkol kay Matthew at tumakas. Malamig na hiniling ng taksil na manahimik siya at umalis agad. Samantala, natuklasan ni Mackenzie na hinukay ni Adam ang libingan ni Matthew. Inamin ni Adam na kukuha siya ng DNA mula sa bangkay para muling suriin, para patunayan na ang batang iyon ay hindi si Matthew. Ngunit nang buksan ang kabaong, nagulat siya nang makitang walang laman ang loob. Matagal nang nabuksan ang libingan at nawala ang bangkay. Ang natuklasang ito ay yumanig sa buong pundasyon ng kaso noon. Kung wala na ang bangkay,
ang ebidensya na nagpapatunay na patay si Matthew ay hindi naganap na kapani-paniwala. Sinabi ni Adam na sinibak siya sa trabaho dahil sa pagtulong kay David na makatakas. Ngunit bago iyon, nakuha niya ang lahat ng record ng kaso ni Matthew mula sa pulisya. Si Mackenzie, Adam, at Lenny ay nagpasyang suriin muli ang lahat ng bakas upang mahanap ang nasa likod ng pagdukot at ang sabwatan na tumagal ng maraming taon. Tinapos ni Cheryl ang kanyang talumpati sa kawang gawa at ipinakilala kay Georgian Penn, ang pinuno ng Penn Foundation. Isinalaysay nito ang kwento ng kanyang pamilya na minsang gumamit ng pera para baguhin ang kapalaran ng isang tao, at ginamit iyon bilang dahilan para magtatag ng pundasyong pangkawang gawa upang balansehin ang utang ng nakaraan. Nangako pa ito ng malaking donasyon na labis na ikinagulat ni Cheryl. Matapos umalis si Penn, tinanong ng asawa ni Cheryl kung may balita na ba. Iniiwasan ni Cheryl at humingi ng karagdagang oras bago magsumbong sa pulisya. Samantala, si Penn ay nakaupo sa kotse at tinatasa si Cheryl. Hindi siya magiging banta dahil nakatali pa siya sa pamilya, sa kanyang anak na malapit ng isilang, at sa proyektong pangkawang gawa. Nagalit din siya dahil hindi pa nahuhuli si David, at nababahala dahil nakita ni Rachel ang mahalagang larawan. Sa puntong ito, ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng lahat ay sa wakas ay nalantad, Georgian Penn. Sa ibang pangyayari, si Rachel ay inaresto dahil sa pagtulong kay David, na tumakas at pinaghihinala ang sangkot sa pagkamatay ni Watson. Bumalik si Hayden sa apartment matapos mapanood ang wanted poster at nagsimulang magtanong kung nasaan si Jay. Samantala, sinaway ni William si Gear dahil sa mapanganib na paghabol kay David sa mga bubong. Iginiit ni Gear na gusto lang niyang mahuli si David, ngunit pinaalalahanan siya ni Williams na mag-ingat dahil ayaw niyang isang araw ay maghatid ng masamang balita sa kanyang ina. Ang usapan ay nagpapakita ng matalik na relasyon sa pagitan ng dalawa. Sa tabing dagat, isang batang nagngangalang Theo ay pinauwi para sa hapunan, at masayang tumakbo pa uwi. Ang kanyang edad ay tugma sa kay Matthew. Ang batang pinaniniwala ang patay 5 taon na ang nakakaraan. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi si Hayden sa apartment at tanging si David ang naroon. Nang malaman na si Jay ay nahuli ng FBI, iginiit ni David na buhay pa ang kanyang anak, na labis na ikinagulat ni Hayden. Samantala, si Winslow ay ini-interview ng FBI. Matigas niyang sinabi na hindi ibinunyag ni David ang dahilan ng kanyang pagbisita. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Williams at Gear ang mga anomalya. Si David ay nanatili ng matagal ngunit hindi nanakit, iniwan ng baril, at lalo na, tila tinulungan ni Winslow si David na makatakas sa pamamagitan ng emergency exit na mahirap malaman ng isang tagalabas. Dahil sa mga kontradiksyong ito, napagpasyahan ni Williams na nagsisinungaling si Winslow. Sa apartment ni Hayden, ipinaliwanag ni David na ang peking testimonya ni Winslow ay sapat upang magbukas ng panibagong paglilitis. Gayunpaman, natatakot siya na kung masyadong maagang makialam ang pulisya, ang mga dumukot kay Matthew ay maaaring gumawa ng mapanganib na hakbang. Hiniling ni David kay Hayden na tulungan si Rachel at makipag-ugnayan sa taong ipinangako ni Winslow, na tutulong sa kanya kinabukasan. Pumayag si Hayden, kahit alam niyang maaaring makulong si Rachel dahil sa pagtulong kay David na makatakas. Bago umalis, pinayagan pa ni Hayden si David na manatili sa apartment. Tahimik na tinutulungan siya sa gitna ng pagkakaroon ng warrant ng paghuli sa buong bansa. Samantala, sa Boston, sinuri ni Adam, Mackenzie, at Lenny ang lahat ng record ng kaso ni Matthew. Naniniwala si Adam na dahil ang pulisya ay nag-assume mula sa simula na si David ang salarin, maraming kakaibang detalye ang napalampas. Naalala ni Mackenzie ang isang kainahinalang punto. Noong gabing nangyari ang krimen, tinawagan si Cheryl sa ospital dahil sa isang aksidente sa bus. Ngunit walang anumang ulat hinggil sa nasabing aksidente sa mga record. Pakiramdam na ang detalyeng ito ay lubhang kakaiba, nagpasya si Adam na humingi ng tulong sa isang kaibigan sa tanggapan ng transportasyon upang imbestigahan muli. Inalo ni Mackenzie si Lenny nang makitang pagsisihan pa rin nito ang nangyari kay David. Kasabay nito, nagbalik si Adam na may isang nakagugulat na tuklas. Noong gabing nawala si Matthew, walang anumang aksidente sa bus sa lugar ng Boston. Ang mas kainahinala, ang taong nagkumpirma ng impormasyon ng aksidente sa pulisya noong panahong iyon ay si Ronan, ang kasalukuyang asawa ni Cheryl. Nangangahulugan ito na si Cheryl ay sadyang ilayo sa bahay noong gabing nangyari ang krimen. Lumalakas ang hinala. Nagpasya si Lenny na kausapin si Cheryl upang linawin. Pinatunayan ni Cheryl na noong taong iyon ay nakatanggap siya ng abiso tungkol sa insidente. Ngayon, si Ronan ang may kontrol. Si Cheryl ay sadyang nalinlang upang umalis ng bahay noong gabing iyon. Lumalaki ang hinala.
Nagpa siya si Lenny na kausapin si Cheryl upang linawin aksidente at inihatid sa ospital, ngunit pagdating doon ay iniulat na ang biktima ay nailipat na sa ibang ospital. Nang si Lenny ay nagpahayag na ang talaan ng trapiko ay nagpapakita na walang aksidente noong gabing iyon, si Cheryl ay lubos na nagulat at itinuring itong walang katwiran. Hindi niya tinanggap ang posibilidad na si Ronan ay gumawa ng kwentong iyon upang ilayo siya sa bahay. Nang makitang hindi pa handa si Cheryl na harapin ang katotohanan, hindi na nagpatuloy si Lenny sa pagtatanong. Binati na lamang siya ng kaligayahan sa kasalukuyang buhay at umalis. Bumalik sa apartment, binigyan ni Hayden si David ng baril ng kanyang ina, para sa depensa, at kusang loob pang nag-alok na ihatid siya. Ang sigasig ni Hayden ay nagiging kapansin-pansin. Ngunit sa oras na iyon, wala nang isip si David para mag-isip ng malalim. Sa FBI, napansin ni Gear ang larawan ng amusement park na laging dala ni Jay. Naniniwala siya na ang isang bagay na pinangangalagaan ng husto ay tiyak na naglalaman ng mahalagang sikreto. Kasabay nito, sinuri ni Williams ang talaan ng tawag ni Winslow at natuklasan na kakatawag lang nito kay Stinky Bergen, isang kilalang alipors ng pamilya Fisher. Ang katotohanan ang isang saksi sa kaso ay may koneksyon sa mga kriminal ay nagtulak sa FBI na agad na palawakin ang investigasyon. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Winslow kay Stinky na niloko niya si David na makipagkita sa pamamagitan ng pangako na ibubunyag ang katotohanan tungkol kay Matthew. Malamig lamang na hiniling ni Stinky na tiyakin niyang darating si David. Mabilis na hinarap ng FBI si Jay tungkol sa larawan, ngunit tumanggi pa rin itong magbunyag ng katotohanan. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng balitang si Stinky ay nakita sa Washington Square Park, at si Winslow ay nawawala. Biglang dinakip ni David si Stinky gamit ang baril. Sa halip na matakot, patuloy na ng asar si Stinky kay David. Sa gitna ng paghaharap, bigla siyang nagpaputok at pinatay si Winslow. Saka sinamantala ang kaguluhan upang tumakbo papasok sa isang konstruksyon. Pagdating ng pulis, patay na si Winslow at nawawala si David. Batay sa mga ebidensya sa pinangyarihan, naniniwala si Williams na ang pumatay kay Winslow ay malamang na si Stinky, at sa likod niya ay si Fisher. Ito ay nagdulot ng paghihinala ng FBI na ang pamilya Fisher ay direktang sangkot sa pagkawala ni Matthew. Matapos suriin ang pinangyarihan, napagtanto ni Gear na si Stinky ay nataman din ng bala at mahihirapang tumakbo ng malayo. Sa konstruksyon nga, napaligiran ni David si Stinky sa isang sulok. Paulit-ulit niyang pinilit si Stinky na sabihin kung bakit dinukot ni Fisher si Matthew. Sa una ay tahimik ito, ngunit biglang nagbitaw ng isang punong-puno ng kahulugan. David, tanungin mo ang sarili mong ama. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng pagkabigla kay David. Si Rachel ay biglang nakalaya nang may isang abogadong estranghero na nagbigay ng piyansang $1,000,000. Ang nasa likod nito ay si Hayden. Pinayuhan niya si Rachel na umatras sa kaso bago maging huli ang lahat. Ngunit si Rachel ay nag-aalala lamang sa isang bagay. Si Stinky, ang alipors ni Nikki Fisher, ay nasa New York para patayin si David. Desidido siyang hanapin si David bago ito mangyari. Samantala, inisip ni Gear na dahil sugatan si Stinky, hindi ito makakatakas ng malayo sa FBI. Mabilis nilang inikutan ng isang konstruksyon malapit sa pinangyarihan at pinalibutan ito ng SWAT. Sa loob, napagtanto ni David na siya ay nasa isang dead end. Sa sandaling iyon, tumawag si Rachel pagkatapos malaman ng sitwasyon. Siya at si Hayden ay agad na nagplano ng paraan para iligtas siya. Si Hayden ay nagbigay ng maling direksyon ng paggalaw ng sospek, na nagdulot ng butas sa paligid. Sa tulong ni Rachel at Hayden, nakaahon si David sa gulong ito at sumakay sa kotse. Muling nakatakas sa paghabol ng FBI sa Boston. Inutusan ni Mackenzie at Lenny ang pribadong detective na si Jerry na imbestigahan si Ronan. Ang resulta ay nagpapakita na si Ronan ay halos walang kriminal na record. Ngunit dati siyang naging pangunahing saksi sa isang investigasyon ng pandaraya sa sigurong pangkalusugan na may kaugnayan kay Mickey Fisher. Bago ang paglilitis, biglang nawala ng memorya si Ronan at tumangging makipagtulungan sa federal, na nagdulot ng hinala na siya ay binyantaan. Ang pagtuklas na ito ay agad na nag-ugnay sa mga pira-pirasong piraso. Kung si Fisher ay kumontrol kay Ronan, malamang na siya ang nasa likod ng peking aksidente upang ilayo si Cheryl sa bahay noong gabing nawala si Matthew. Ito ay ginawang si Fisher ang pangunahing sospek sa buong kaso. Gayunpaman, isang malaking tanong ang nananatili. Bakit tinarget ni Fisher ang pamilya Burrows? Samantala, umuwi si Ronan at mahinahong pinakinggan si Cheryl na ikinwento ang pag-uusap kay Lenny tungkol sa peking aksidente. Hindi siya nagpakita ng pag-aalala. Sinabi lamang niyang makikipag-ugnayan siya kay Lenny. Ang hindi pangkaraniwang kalmadong ito ay lalong nagdulot ng paghihinala kay Ronan. Sa pagtakas, ikinwento ni David kay Rachel ang pahayag ni Stinky na puno ng kahulugan. Diretsahang sinabi ni Rachel na, totoo man o hindi, ang pahayag ay tila itinuturo ang hinala kay Lenny. Nagpa siya si David na kailangan niyang bumalik sa Boston upang hanapin ang kanyang ama at alamin ang katotohanan. Dahil mahigpit ang pagsubaybay ng FBI, patuloy na tumulong si Hayden sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kotse sa kanila. Ngunit bago sila maghiwalay,
Tinanong niya si David kung naisip na ba niya kung ano ang magiging kabayaran ni Rachel sa laging pagsuporta sa kanya. Sa pag-uusap na iyon, unti-unting lumitaw ang tunay na motibo ni Hayden. Ang taong pinakamahalaga sa kanya mula simula ay hindi si David, kundi si Rachel. Nakatanggap si Rachel ng tawag mula sa kanyang dating boss na si Jim, na nakaalam na siya ay may hawak na isang nakakagulat na kwento tungkol sa kaso ni Matthew. Gusto ni Jim na ilabas ito sa buong bansa, ngunit matigas na tumanggi si Rachel dahil sa takot na mailagay sa panganib si Matthew. Natuklasan ng FBI na si Rachel ay na-bail out ng isang mamahaling abogado. Samantala, kinumpirma ng resulta ng otopsiya na si Wesen ay hindi nagpakamatay kundi pinatay. Ito ay nagresulta sa pagbintang kay Rachel na naging dahilan ng pagkamatay ni Wesen. Lubos na nagulat si Rachel at itinuring itong walang katwiran. Hindi niya tinanggap ang posibilidad na si Ronan ay gumawa ng kwentong iyon upang ilayo siya sa bahay. Nang makitang hindi pa handa si Cheryl na harapin ang katotohanan, hindi na nagpatuloy si Lenny sa pagtatanong. Binati na lamang siya ng kaligayahan sa kasalukuyang buhay at umalis. Bumalik sa apartment, binigyan ni Hayden si David ng baril ng kanyang ina, para sa depensa, at kusang loob pang nag-alok na ihatid siya. Ang sigasig ni Hayden ay nagiging kapansin-pansin. Ngunit sa oras na iyon, wala nang isip si David para mag-isip ng malalim. Sa FBI, napansin ni Gear ang larawan ng amusement park na laging dala ni Jay. Naniniwala siya na ang isang bagay na pinangangalagaan ng husto ay tiyak na naglalaman ng mahalagang sikreto. Kasabay nito, sinuri ni Williams ang talaan ng tawag ni Winslow at natuklasan na kakatawag lang nito kay Stinky Bergen, isang kilalang alipors ng pamilya Fisher. Ang katotohanan ng ang isang saksi sa kaso ay may koneksyon sa mga kriminal ay nagtulak sa FBI na agad na palawakin ang investigasyon. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Winslow kay Stinky na niloko niya si David na makipagkita sa pamamagitan ng pangako na ibubunyag ang katotohanan tungkol kay Matthew. Malamig lamang na hiniling ni Stinky na tiyakin niyang darating si David. Hindi na matiis, sa ospital ay tinanong ni Williams at Gear si Stinky. Sa harap ng ebidensya ng pamamaril na pumatay kay Winslow, sinisikap pa rin niyang isisi lahat kay David. Ngunit nang lumipat si Williams sa pagtatanong tungkol kay Nikki Fisher, biglang nagbago ang ugali ni Stinky. Nagmamadali siyang humingi ng abogado, na hindi sinasadyang nagpapakita. Si Fisher ang pinakamahalagang link sa buong kaso. Sa ibang pangyayari, natuklasan ni Ronan ang voice message ni Lenny kay Cheryl, na nagsiwalat na may nakita siyang bagong impormasyon tungkol sa kaso, ang peking aksidente noong nakaraang taon. Nang marinig, agad na binura ni Ronan ang mensahe. Ang pagkilos na ito ay lalong nagpapakita na may itinatago siya tungkol sa gabing iyon. Nawala si Matthew sa pag-uwi sa Boston. Nagkwento si David kay Jay, na ang pinakamasakit sa kanya sa loob ng 5 taon, ay hindi ang bilangguan, kundi ang katotohanang tila naniniwala rin ang kanyang ama na pinatay niya si Matthew. Hinikayat ni Rachel na makikita nila ang katotohanan, at aayusin ang lahat ng nasira. Ang paniniwalang iyon ang naging motibasyon para sa kanilang dalawa na magpatuloy. Kasabay ng pagbabalik ni David at Rachel sa Boston, isang malaking lihim ang nabunyag, si Hayden, ay anak ni Georgian Penn. Ang tawag sa telepono sa pagitan ng mag-ina ay puno ng pag-iingat, dahil pareho silang nagtatago ng tunay na layunin. Ang koneksyong ito ay nagpapahirap sa papel ni Hayden sa buong kaso, ay naging mas mahirap hulaan kaysa dati. Samantala, si Gear ay patuloy na pinag-aaralan ang larawan ng amusement park na Jay ay laging nag-iingat. Kapag ikinukumpara ang bata sa larawan sa record ni si Matthew, nagulat siyang napagtanto na ang dalawang bata ay magkapareho. Maaaring buhay pa si Matthew sa Boston. Si Lenny ay patuloy na nag-aaral ng mga record ng kaso. Ngunit sa sandaling tila malapit na sa katotohanan, isang estranghero ang biglang nagtutok ng baril sa ulo niya mula sa likuran. Sa Switzerland, iniimbestigahan ni Inspector Mueller ang kaso ng droga na pumatay sa 2 batang mag-asawa. Ang kanilang anak na si Maren ay dinala sa isang pasilidad ng child welfare na may pangakong hahanap ng bagong pamilya para sa kanya. Ngunit di nagtagal, biglang nawala si Maren sa sistema, at walang nakakaalam kung nasaan siya. 5 taon nang lumipas, nakatanggap si Mueller ng lead mula sa FBI Boston. Nang makita ang larawan ni Matthew Burrows, agad niyang nakilala na ang bata ay may hitsura at edad, na tumutugma kay Maren na nawala noong nakaraang taon. Ang mas kapansin-pansin ay ang organisasyong nagpapatakbo ng pasilidad ng child welfare na iyon ay may koneksyon din sa Boston. Ang mga datos na ito ay nagduda kay Mueller na si Matthew ay talagang si Maren sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan, at maaaring may umiiral na sindikato ng pagpapalit ng pagkakakilanlan ng mga bata. Samantala,
Sa Amerika, nakatanggap ng masamang balita sina David at Rachel. Isang malaking pahayagan ang nag-ulat na buhay si Matthew sa front page. Galit na galit si Rachel dahil sinubukan niyang pigilan ang paglabas ng kwento. Dahil natatakot na ilalagay nito si Matthew sa panganib. Ang investigasyon ng FBI ay patuloy na umuunlad ng isang malaking artikulo tungkol sa na maaaring buhay pa si Matthew ay nagdulot ng pagyanig sa publiko. Sa ilalim ng pressure mula sa nakatataas, ipinakita ni Gear ang teorya na ang paniniwala ni David ay nagmula sa larawan ng batang may birthmark na katulad ni Matthew. Kasabay nito, ang pagpapakita ni Stinky sa New York sa utos ni Nikki. Fisher ay naniwala ang FBI na si Fisher ay direktang sangkot sa kaso. At iyon din ang dahilan kung bakit bumalik si David sa Boston. Nagpa siya ang FBI na magsagawa ng mapanganib na plano. Gamit si Stinky bilang pain, kahit na siya ay nahaharap sa kasong pagpatay. Naniniwala si Gear at Williams na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang mahanap si David. Inaasahan din nila na maaga o huli ay makikipag-ugnayan si David sa kanyang ama, kaya agad nilang itinoon ang mga puwersa sa paligid ng bahay ni Lenny. Samantala, si Hayden ay kinwestiyon ng kanyang ina na si Georgian Penn tungkol sa paglalakbay. Sa New York, isiniwalat ng ina na natagpuan ng FBI ang baril na ibinigay ni Hayden kay David, at ang baril na ito ay maaaring mag-ugnay sa kanya sa isang kasong pagpatay. Upang maprotektahan ang kanyang anak, siya ay gumawa ng isang kwentong peke, isisilahat kay Rachel. Ginagawa siyang nagnakaw ng baril at tumulong sa kriminal na tumakas. Galit na galit si Hayden sa pagkilos na iyon, ngunit siya Georgian. Malamig na iginiit na mas gugustuhin niyang si Rachel ay magkaproblema, kaysa ang kanyang anak ang magdusa. Sa gayon, ang kalupitan at pagkalkula ni Georgian ay lalong nahayag. Si David at Jacob ay lihim na bumalik sa Boston sa pamamagitan ng isang lumang tunnel na papunta sa bahay ni Lenny. Gayunpaman, ang taong nakasalamuhan nila ay si Sophie. Mula sa kanya, nalaman ni David ang isang masakit na katotohanan. Si Lenny ay may malubhang colon cancer mula kalahating taon na ang nakalipas. Ang mas nakababahala ay nawala siya ng hindi karaniwan, at hindi siya sumipot sa mahalagang sesyon ng paggamot, kaya naniwala ang lahat na siya ay nasa panganib. Samantala, sa daan papunta sa bahay ni Lenny, patuloy na pinag-uusapan ni Gear at Williams ang kaso. Inamin nila na kung ang bata sa larawan ay talagang si Matthew, maraming kilos ni David ang magkakaroon ng paliwanag. Isiniwalat din ni Williams na lihim niyang ipinasuri ang mga kaso ng nawawalang bata na may katulad na katangian kay Matthew upang suriin ang posibilidad na ang bangkay noong nakaraan ay hindi sa kanya. Ang usapan ay lumipat sa ibang paksa. Tinanong ni Gear kung naranasan na ba ni Williams na habulin ng isang tao na sa tingin niya ay maaaring inosente. Nagkwento si Williams tungkol sa isang kaso maraming taon na ang nakalipas nang arestuhin niya ang isang sospek na nagngangalang Charlie. Ang taong ito ay laging nagigiit na inosente, at makalipas ang maraming taon ay napawalang sala sa pamamagitan ng DNA evidence. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Williams na ang kanyang tungkulin ay arestuhin ang sospek batay sa kasalukuyang ebidensya, at ang paghusga kung tama o mali ay para sa korte. Iyon din ang aral na gusto niyang ipamana kay Gear sa gitna ng lumalalang kaso ni David. Isinalaysay ni Sophie kina David at Rachel na pagkatapos makatakas ni David sa bilangguan, nirepaso ni Lenny at Adam ang mga tala ng kaso ng pagkawala ni Matthew. Nalaman nila na peke ang tawag na nagdala kay Cheryl sa ospital noong gabing iyon, at ang nasa likod nito ay si Ronan, ang kasalukuyang asawa ni Cheryl. Nang malaman na si Lenny ay pumunta para harapin si Ronan, agad na nag-alala si David. Dahil naramdaman niyang nasa panganib ang kanyang ama, sa mismong oras na iyon ay dumating sina Williams at Gear sa bahay ni Lenny. Habang sinisikap ni Sophie na itago ang presensya ni David at natuklasan ni Rachel at ng FBI na iniimbestigahan ni Lenny ang pangalang Liam. Napansin ni Fisher mula sa mga tala ng kaso na maaaring tinutulungan ni Lenny si David na mahanap ang katotohanan. Si Williams at Sophie ay nagsiwalat ng lugar kung saan ginagamot si Lenny, at sa huli ay dinala pa rin siya para sa interogasyon. Dahil nagsinungaling siya sa investigasyon, pagkatapos umalis ng FBI, nagpa siya si David na siya mismo ang humanap kay Nikki. Pinanatili ni Fisher na pumili ng ibang direksyon ng investigasyon patungo sa ospital upang linawin ang dahilan. Nagsinungaling si Ronan tungkol sa pekeng aksidente noon. Naghati sila sa pagkilos at nangakong makikipag-ugnayan. Samantala, nakatanggap si Adam ng isang agarang mensahe at lihim na dinala upang makipagkita kay David. Sinabi ni David na naniniwala siyang si Nikki Fisher ang nasa likod ng pagdukot kay Matthew. Si Adam noong una ay nahirapang maniwala ngunit nagbigay pa rin ng mahalagang pahiwatig. Kahit na nawala si Nikki sa loob ng maraming taon, ang kanyang anak na si Lena Fisher ay naninirahan pa rin sa Boston. Ito ay naging bagong bakas para kay David upang masundan ang kinaroroonan ni Nikki Fisher. Inihayag ni David ang kanyang balak na gamitin si Lena Fisher bilang panlaban upang pilitin si Nikki Fisher na lumitaw. Agad na tumutol si Adam. Sa kanyang paningin, si Lena ay walang kinalaman sa mga krimen ng kanyang ama. Ngunit isa lamang siyang ordinaryong ina. Ngunit sinabi ni David na ang mismong pamilya, Fisher ang nagpasimula ng lahat ng kunin nila ang iyong anak,
Adam. Sinikap ni Adam na kumbinsihin si David na bigyan siya ng mas maraming oras upang malaman ang kinaroroonan ni Nikki. Sa pamamagitan ng mga lumang koneksyon, nagbabala siya na ang harapin si Nikki. Fisher ay may isang pagkakataon lamang. Kung mab-ay-go, wala nang babalikan. Sa wakas, pumayag si David ng labag sa kalooban ngunit hiniling na si Adam ay gumamit lamang ng teleponong lupa upang maiwasan ang FBI. Masusubaybayan ang mga bakas. Samantala, pinalawak ng FBI ang investigasyon kay Liam, si Fisher at ang koneksyon sa pagitan ng angkan ni Fisher at ng pamilya. Kinumpirma rin ni Burrows at Gear na si Stinky ay bumalik na sa Boston at mahigpit na binabantayan. Ang lihim na investigasyon ni Lenny kay Liam Fisher ay lalong nagdulot. Naniniwala si Williams na ito ay isang mahalagang kawing patungo sa katotohanan. Gayunpaman, hindi naghintay si David ng resulta mula kay Adam. Habang nakikipag-ugnayan si Adam sa mga pinagmumulan ng impormasyon, tahimik na umalis si David nang mapagtanto iyon. Si Adam ay nakatayo na lamang at tumingin sa bakanteng silid, sa kabila ng lahat ng payo na pigilan siya. Nagpasya si David na kumilos ng mag-isa dahil naniniwala siyang bawat minutong pagkaantala ay maaaring magdulot. Si Matthew ay nasa karagdagang panganib. Pumunta si David sa bahay ni Lena, at kinontrol siya upang pilitin si Nikki Fisher na lumitaw. Hiniling niya kay Lena na tawagan ang kanyang ama at pagkatapos ay gumawa ng huling alok, gamitin ang buhay ni Lena kapalit ni Matthew. Gayunpaman, si Nikki ay hindi natitinag. Inihayag niya na maaga niyang naunawaan ang sitwasyon at nag-ayos. Si Stinky at mga Alipors ay sumusubaybay sa kanyang sariling anak. Sa isang saglit, si David ay nasebdo at napagtanto na nahulog siya sa isang bitag na inihanda na. Samantala, nakipag-ugnayan si Hayden kay Jay Choley upang iulat na natunton ng FBI ang baril na ibinigay mo kay David. Upang protektahan ang kanyang anak, si Georgian Penn ay gumawa ng isang pekeng kwento. Isisi ang lahat kay Jay Choley at hiniling na isuko ni Hayden ang data ng surveillance camera ng apartment ni Ray. Si Choley ay natatakot na ang mga video recording na iyon ay magiging ebidensya na nag-aakusa sa kanya, ngunit inihayag ni Hayden na ang sistema ng camera ay nagkaroon ng teknikal na problema. Teknikal at lahat ng kaugnay na data ay nawala. Muli, sumuwi sa mga pakana ng kanyang ina. Lihim na pumanig si Hayden kay Ray Choley at tinulungan siyang makatakas mula sa isang malaking panganib. Pumunta si Ray Choley sa ospital upang harapin si Ronan sa harap ni si Cheryl. Nang mapilitan ng impormasyon mula sa Department of Transportation at ang pagkawala ni Lenny, ay nawala pagkatapos makipagkita sa kanya. Sa wakas ay inamin ni Ronan ang katotohanan. Inamin niya na ginawa niya ang pekeng aksidente sa sasakyan. Noong isang taon lang upang magkaroon ng dahilan upang makilala si Cheryl dahil matagal na siyang umiibig sa kanya. Pinagtibay ni Ronan na wala siyang alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. At hindi rin sangkot sa pagdukot kay Matthew. Ang pagtatago ng lihim sa loob ng maraming taon ay dahil lamang sa takot na hindi siya patatawarin ni Cheryl. Ang pag-aming ito ay nakatulong na makatakas si Ronan mula sa hinala na kasabwat sa pagdukot, ngunit ito ay nagdulot ng lubos na pagbagsak kay Cheryl. Siya ay napaiyak at inamin na bago mawala si Matthew, ang kanyang kasal kay David ay matagal nang basag. Noong gabing iyon, nanatili siya upang uminom ng kape kasama si Ronan. Sa halip na umuwi ng tama sa oras sa loob ng 5 taon, palagi niyang sinisisi ang sarili na kung siya ay umuwi ng mas maaga, marahil ay hindi nangyari ang trahedya. Hindi gusto na ang kanyang ate ay patuloy na mabuhay sa pagkakasala. Ibinigay ni Ray Choley kay Cheryl ang larawan sa amusement park. Nang makita niya ang batang lalaki sa larawan na may pamilyar na birthmark, si Cheryl ay natulala. Ang larawan ay nagpakita ng sinabi ni David mula pa sa simula. Si Matthew ay maaaring hindi pa namatay kundi buhay pa. Sa sandaling iyon, ang buong katotohanan na pinaniwalaan ng lahat. Sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho sa bahay ni Lena Fisher. Si Stinky, tinali si David at naghanda upang patayin siya upang matapos ang misyon at magkaroon ng pabor kay Nikki Fisher. Sa pinakamapanganak na sandali, biglang lumitaw si Adam at pinigilan si Stinky na magpaputok. Nagdahilan siya na gustong makipagkita ni Nikki ng personal kay David at lihim na pinutol ang mga tali, iniligtas ang kanyang kaibigan. Samantala, ang FBI ay mahigpit pa ring hinahanap ang kinaroroonan ni David. Williams ay patuloy na nagtatanong kay Sophie, pinaghihinala ang may itinatago ito. Sa wakas, isiniwalat ni Sophie ang tunay na takot ng pamilya. Naniniwala sila na si Lenny ay kinuha ng mga dating kumidnap kay Matthew. Ang impormasyong ito ay nagpaalala kay Kia ng isang lumang kaso noong 2016. Sina Lenny at Mackenzie ay dating pumihil kay Liam Fisher, anak ni Nikki Fisher. 3 buwan lamang matapos makulong, si Liam ay pinatay sa bilangguan. Ito ang nagtulak sa FBI na maghinala na si Nikki ay nagta-target sa pamilya Burrows upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Gayunpaman, naramdaman ni Williams na may hindi tama. Kung paghihiganti lamang, bakit pa naghintay si Nikki ng 5 taon bago kumilos? Sa mismong oras na iyon, nagulat ang surveillance team na natagpuan nila si David. Gayunpaman,
Kasama niya sina Stinky, 2 armadong gunman, at si Mackenzie. Hindi maaaring kumilos sa gitna ng residential area. Agad si Williams ay nag-utos na sundan ang target at agarang pumunta sa pinangyarihan. Sinundan ni Rachel ang mga bakas mula sa larawan ng amusement park at natuklasan na sa araw na iyon, ang buong amusement park ay narenta ng Penn Foundation. Naniniwala siyang ang archive ng mga larawan ng event ay maaaring maglaman ng mahalagang clue, kaya hiniling niya kay Hayden na tulungan siyang ma-access ito. Pumayag si Hayden nang hindi alam na papalapit siya sa sikreto na gustong itago ng kanyang ina. Determinado si Georgian Penn na itago ito nang malaman na patuloy pa rin ang investigasyon ni Rachel. Agad siyang nag-utos na pigilan siya. Idineklara na si Hayden ay hindi dapat malaman ang katotohanan, at nagpasya na siya mismo ang humarap kay Rachel. Samantala, si David ay inililipat at hinarap si Adam. Galit niyang kinonfronta si Adam, dahil naniniwala siyang matagal nang naglilingkod si Adam para kay Nikki Fisher, ang may kinalaman sa pagkidnap kay Matthew. Si Adam ay naipaliwanag lamang na wala siyang ibang pagpipilian. Ang pag-uusap na ito ay halos sumire sa taon-taong pagkakaibigan nilang dalawa. Habang dinadala si David sa airport upang ibigay kay Nikki Fisher, biglang dumating ang FBI at sumiklab ang isang matinding barilan. Sa gitna ng kaguluhan, pinili pa rin ni Adam na protektahan si David. Tinulungan siyang makasakay sa pribadong eroplano ni Nikki at makatakas mula sa pagkubkob ng pulisya. Nang magising pagkatapos ng flight, natagpuan ni David ang kanyang sarili na direktang nakaharap kay Nikki Fisher. Ang pagtatagpong hinintay sa loob ng maraming taon ay sa wakas nangyari na. Agad na nagtanong si David tungkol kay Matthew, ngunit hindi sumagot si Nikki. Sa halip, binanggit niya na si David ay kumidnap ng kanyang anak na babae. Bago magsimula ang tunay na paghaharap, si Adam ay tahimik na nagbabala kay David na si Nikki ay laging may nakatagong huling galaw, at hindi magiging simple ang lahat gaya ng panlabas na anyo nito. Ibinunyag na ni Nikki ang lahat ng baraha na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Si Matthew ay buhay, at ang kumidnap sa kanya ay si Nikki Fisher mismo. Ang buong trahedya na tumagal ng 5 taon ay hindi dahil kay David, kundi isang planong paghihiganti na inihanda ng matagal. At si Adam ang lihim na ugnayan sa planong iyon. Ilang taon na ang nakalipas, matapos mamatay si Liam Fisher sa bilangguan. Nabaliw si Nikki sa pagkawala ng anak, inutusan niyang patayin sina Lenny at Mackenzie bilang paghihiganti. Ngunit sa tamang panahon, si Adam ay kusang lumapit upang iligtas ang buhay ng kanyang ama at si Mackenzie. Pumayag si Adam na maging tao ni Nikki sa loob ng Boston Police Department. Tahimik siyang nagbigay ng impormasyon kay Nikki sa loob ng maraming taon. Kapalit nito, sina Lenny at Mackenzie ay pinayagang mabuhay. Iyon ang sikretong nagdulot kay Adam ng laging pagkabagabag. Palagi niyang pinipigilan si David na mag-imbestiga ng malalim, at laging lumilitaw sa tamang oras sa mga mahahalagang sandali. Ngunit hindi matanggap ni David ang halagang iyon. Ibinigay ni Nikki ang huling pagpipilian. Kung nais niyang makita muli si Matthew, kailangan ni David na patayin ang kanyang sariling ama, kapalit ng buhay ni Lenny para sa buhay ni Matthew. Sa mata ni Nikki, ito ang pinaka-perpektong paghihiganti. Nawalan siya ng anak na lalaki, kaya si Lenny ay dapat makaranas ng parehong sakit, at si David mismo ang dapat gumanap. Si David ay natigilan. Dati niyang sinabi na handa siyang gawin ang lahat para iligtas si Matthew, ngunit ang lahat ay hindi kasama ang pagpatay sa kanyang ama. Tumanggi siya, at iyon ang nagtulak kay Nikki na agad na utusan ang pagpatay sa kanilang dalawa. Agad na sumiklab ang sitwasyon. Ang mga tauhan ni Nikki ay sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril kay David at Lenny. Ngunit sa sandaling iyon, si Adam ay bumunot din ng baril. Ang lalaking naglingkod kay Nikki, sa loob ng maraming taon, sa wakas ay pumanig sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kritikal na sandali, isiniwalat ni Nikki ang isa pang katotohanan. Hindi niya kinidnap si Matthew. Ang talagang gusto ni Nikki ay paghihiganti para sa pagkamatay ni Liam. Ang target niya mula simula hanggang dulo ay palaging sina Lenny at Mackenzie, ang 2 pulis na nagpabilanggo kay Liam. Si Matthew ay hindi kailanman bahagi ng planong iyon, kaya natapos na ang laro. Ngunit ang pagtatapos na iyon ay nagbukas ng isang mas nakakatakot na misteryo. Kung hindi si Nikki ang kumidnap kay Matthew, sino ang nasa likod ng lahat? Matapos ang barilan, si Williams ay tinamaan ng maraming bala at sumailalim sa isang kritikal na operasyon. Si Gear ay naghihintay sa labas, ngunit agad siyang sinuspinde ng kanyang superior na si Julie. Ayon sa regulasyon dahil ang kanyang kasamahan ay binaril. Pinaalala ni Julie na minsang nilabag ni Williams ang patakaran upang gawing kasamahan ang kanyang sariling anak noong si Kia ay nasisiraan ng loob. Nakatanggap siya ng tawag mula sa investigador na si Mueller mula Switzerland. Sinabi niyang darating siya sa Boston sa susunod na araw, at may dalang mahalagang clue na may kaugnayan sa kaso. Samantala, si Rachel ay sumusunod sa mga larawan online, at nakipag-ugnayan sa photographer na kumuha ng event ng Penn Foundation, upang humingi ng 3 nawawalang larawan.
Sa ibang pangyayari, si Cheryl ay hindi pa rin maalis ang kanyang mga mata sa larawan ng batang kamukha ni Matthew. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi iyon ang kanyang anak, ngunit ang kutob ng isang ina ay hindi niya may kakaila ang pagkakahawig. Sinabi ni Rachel na noong bumisita si David sa bilangguan, tinanong lang niya kung maayos ba si Cheryl. Hindi. At talagang natutuwa siya nang malaman na nag-asawa na ito muli. Ang pagiging mapagpatawad na iyon ay lalong nagpaparamdam kay Cheryl ng pagkakasala. Sa wakas, nagpa siya siyang huwag ng manatiling tahimik basta't may pag-asa pa si Matthew na buhay. Kailangan niyang kumilos. Nikki Fisher. Inamin niya na siya lang ang nag-ayos ng pagkikita kay Winslow at hindi siya kasali sa balak na saktan si David. Nang malaman na maaaring inosente si David, nagpa siya siyang palayain siya. Naniniwala si Nikki na ang pagdukot kay Matthew ay hindi basta-basta aksyon, kundi isang planong direktang nakatarget sa bata mula pa noon. Pinayuhan niya si David na balikan ang sarili niyang nakaraan, si Cheryl at ang kanilang kasal upang malaman ang tunay na motibo sa likod ng insidente. Lumalabas na ito ay maaaring susi sa buong misteryo. Nagpa siya si David na bumalik sa Boston upang makita si Cheryl bago sila maghiwalay. Inayos ni Nikki ang eroplano para kay David at isa lang ang mensahe: iuwi mo si Matthew. Samantala, sa New York, nakatanggap si Rachel ng mga karagdagang larawan mula sa photographer. Sa mismong oras na iyon, palihim na pumasok si Stefano at nagpaputok upang patayin siya. Nakagawa si Rachel ng ingay upang humingi ng tulong, na nagdulot sa pulis. Ang nagbabantay sa labas ay tumakbo papasok ngunit binaril siya ni Stefano. Nakaligtas si Rachel dahil sa napapanahong pagdating ni Hayden. Matapos kumalma, gustong bumalik ni Rachel upang iligtas ang pulis, ngunit pinigilan siya ni Hayden. Naniniwala siyang hindi titigil ang nasa likod nito at si Rachel ay naging target. Iminungkahi ni Hayden na agad siyang ilabas ng bansa. Nangako siyang kukuha ng pinakamahusay na abogado at investigador upang patuloy na hanapin ang katotohanan basta't buhay siya. Samantala, tumawag si David upang sabihin na hindi dinukot ni Nikki Fisher si Matthew at ang direksyon ng kanilang investigasyon ay mali mula pa sa simula. Bago matapos ang tawag, nagpahayag si David ng isang haka na ikinagulat ni Rachel. Maaaring hindi si Matthew ang tunay niyang anak. Hinanap ni Cheryl si Mackenzie at kinumpirma. Ang bata sa larawan sa amusement park ay si Matthew nga. Gayunpaman, upang baligtarin ang kaso, kailangan nilang patunayan na ang resulta ng DNA test. Noong una ay pinakialaman at ang batang namatay. Hindi si Matthew ang namatay noong gabing iyon. Naalala ni Mackenzie na ang orihinal na sample ng dugo mula sa pinangyarihan ay nakatatak pa. Agad na naglabas si Cheryl ng isang lock ng buhok ni Matthew mula sa kanyang unang gupit na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ito ay maaaring maging mahalagang ebidensya para sa paghahambing DNA at linawin ang katotohanan. Samantala, sa pinangyarihan ng pag-atake, si Jacob, Detective Stavros, ay inusisa matapos lumapag. Nakita muli ni David sina Jacob at Hayden. Sa daan, nagpahayag siya ng isang lihim na sumasakit ang kanyang loob sa loob ng maraming taon dahil sila ng asawa ay hindi magkaanak. Si Cheryl ay minsang pumunta mag-isa sa isang fertility clinic at sinabing para lang sa konsultasyon. Ngunit si David, lagi niyang pinaghihinalaan na gumamit siya ng donor sperm nang hindi sinasabi sa kanya. Hindi naniniwala si Rachel na gagawin iyon ni Cheryl, ngunit si David, naniniwala na iyon ay ganap na naaayon sa kanyang pagkatao. Mula roon, nagbigay siya ng isang nakakatakot na teorya, kung si Matthew ay talagang ipinanganak mula sa donor sperm. Kung gayon, ang donor ay maaaring mismong ang pumulot sa bata upang makuha muli ang kanyang anak. Ito ang pinakamakatwirang paliwanag para sa lahat ng natitirang misteryo. Kahit nasuspinde, palihim na nakatanggap si Gear ng isang set ng dokumento mula sa Inspector Mueller mula sa Switzerland sa pamamagitan ng Interpol na may kaugnayan sa kaso. Nagpakita ng pag-aalinlangan si Williams sa impormasyon sa record. Kung ang batang namatay noong gabing iyon ay hindi si Matthew, dapat ay ibang bata iyon. Samantala, nag-ere ang telebisyon ng press conference na naghahanap kay David. Idineklara ng pulis na si David ang sospek sa pagpatay kay Officer Danny Ramin sa bahay ni Rachel at binalaan na maaari siyang mapatay kung mahuli. Agad na pinalawak ang paghahanap ng maraming ulat mula sa mga mamamayan. Sinabi ng mga saksi na nakakita sila ng isang Land Rover kulay itim na umalis sa pinangyarihan sa oras ng pamamaril. Habang naghahanap ng susunod na galaw, gusto ni David na makaharap ng personal si Cheryl upang tanungin tungkol sa hinala sa donor. Si Rachel, nagmungkahi na imbestigahan ang fertility clinic na pinuntahan ni Cheryl. Naalala ni David na iyon ay ang BI Fertility Center. Bahagi ito ng Penn Medical Group. Agad na in-access ni Hayden ang system para hanapin ang record ni Cheryl. Ngunit lahat ng data ay nabura na parang hindi siya naging pasyente rito. Ito ay nagpapakita na may isang tao sa loob ang sadyang nagtago. Impormasyon na ang isang doktor na nagngangalang Jacob Heller ay minsang pinaghinalaang gumamit ng kanyang sariling tamod upang ay pantao sa mga pasyente.
Noong panahong iyon, ang ina ni si Hayden ay palihim na nag-ayos na pilitin si Heller na umalis sa posisyon at itago ang lahat ng impormasyon sa pamamagitan ng mga kasunduan ng paglihim. Patuloy na sinusundan ang mga bakas, natuklasan nila na si Heller ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Boston General Hospital, kung saan nagtatrabaho si Cheryl. Lahat ng hinala ay agad na napunta sa kanya. Sa mismong oras na iyon, sinundan ng pulis ang Land Rover ni Hayden at pinalibutan ang lugar upang tulungan sina David at Rachel. Nakatakas. Nanatili si Hayden upang harangin ng pulis, itinuro sa kanila ang daan palabas sa likuran at mag-isa. Anako ang responsibilidad na harapin ang mga humahabol. Samantala, sa ospital, natagpuan ni Stefano si Dr. Heller. Binalaan niya na wala nang makakaprotekta sa kanya, at inutusan siyang umalis agad. Bumalik sa panahon 5 taon na ang nakalipas, si Stefano ay nag-uulat na ang pagtatakip sa buong kaso ay halos tapos na. Ang warrant of arrest para kay David ay inilabas at ang pulis ay masigasig na hinuhuli siya. Pagkatapos, lumitaw si Dr. Heller at ibinigay kay Penn isang dokumento at nangako na walang bakas na haantong pabalik sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, hinanap ni David at Jacob si Ronan upang humingi ng tulong. Noong una, tumanggi si Ronan dahil sa mga problemang idinulot ni David sa kanya. Gayunpaman, nang malaman na ang pinaghihinalaang kumidnap kay Matthew ay nagtatrabaho kasama si Cheryl sa ospital at siya ang tanging makakatulong upang maibalik ang bata, napilitang makinig si Ronan. Samantala, si Heller ay nagmamadaling nagbura ng data sa computer, at tumawag upang utusan ng isang tao na agad na maghanda upang umalis sa gabing iyon. Idiniin na mga 1 oras na lang bago umalis. Pagkatapos, ang kwento ay lumipat sa isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng ice cream truck. Kung ito ba talaga si Matthew o hindi, nakatanggap ng balita na si David at si Rachel ay kakapasok lang sa fertility center ng Boston. Ang pagkakaroon ng 2 wanted na tao sa isang fertility clinic ay nagpamalay sa kanya na ang lugar na ito ay tiyak na may kinalaman sa kaso ni Williams. Pinayuhan siyang mag-imbestiga ng palihim ngunit nagpaalala na kung matuklasan ni Julie na nakikialam pa rin siya sa kaso, maaaring mawala ang kanyang police badge. Pagkatapos, lumitaw si Inspector Mueller mula sa Switzerland. Naniniwala siya na ang kaso ng pagkawala na kanyang sinusundan ay may kaugnayan sa kaso ni Matthew Burrows. Kung hindi siya lilipad ng kalahating mundo patungong Boston. Sa paniniwala sa determinasyon ni Mueller, nagpas siyang makipagtulungan si Gere sa kanya upang imbestigahan ang 2 kaso. Samantala, nakatanggap si Gere ng balita na si Hayden ay naaresto dahil sa pagtulong kay David at, sa bilangguan, nakipagkita si Hayden sa abogadong ipinadala ng kanyang ina. Ang abogado ay hindi umikot-ikot. Binigyan siya ng isang handa ng salaysay, na nagsasaad na si Hayden ay pinilit ni David at Jacob na tulungan sila. Agad na napagtanto ni Hayden ang buong senaryo, na inayos ng kanyang ina at nagpakita ng paghamak. Si David ay naghahanap ng paraan upang makapasok sa ospital upang makita si Dr. Heller. Inimbestigahan ni Ronald ang record ni Heller ngunit ito ay hindi karaniwang malinis. Lalo nitong pinaniwala ang lahat na ang mga bakas ng nakaraan ay binura ng pamilya Penn. Kahit na binalaan ni Ronald na ang ospital ay binabantayan ng pulis at FBI. Mahigpit na binabantayan, determinado pa rin si David na pumunta doon. Nang si Ronan ay tatangjing tumulong, ipinaalala ni Rachel na ito ay hindi para sa kanila kundi para sa si Cheryl at ang pagkakataong maibalik si Matthew. Sa huli, dahil kay Cheryl, pumayag si Ronan na tulungan silang pumasok ng palihim sa ospital. Samantala, si Mueller ay nagbahagi kay Gere ng mga bagong tuklas tungkol sa pagkawala ng bata. Si Maren sa Switzerland ay nawala ilang linggo bago si Matthew ay pinaniniwala ang pinatay. Ang 2 bata ay may magkatulad na edad, taas at kulay ng buhok. Ang mas kapansin-pansin ay ang orphanage ni Marin, ay pinondohan ng Penn Foundation sa Boston. Ito ang nagpapahiwatig na ang pamilya Penn ay may kinalaman sa buong insidente. Kahit na si Hayden ay tila walang alam at pumanig kay David. Si Mueller ay nagbigay ng mahalagang lead. Si Maren ay may genetic disease na MLD. Ang senyales ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng DNA test kung ang sample ng dugo na nakuha sa eksena noon ay nagpapakita na mayroong gene ng sakit na ito. Iyon ay magpapatunay na ang bangkay na natagpuan ay hindi si Matthew kundi si Maren. Kung gayon, si Matthew ay maaaring buhay pa, at si David ay may pagkakataong mapawalang sala. Nalaman na ito ang pinakamalaking pagbabago. Agad na tumawag si Gere kay Williams upang hilingin na utusan ang crime lab ng Boston na muling suriin ang lumang DNA sample sa Boylston Fertility Center. Imbestigahan kung bakit pumasok dati si David dito. Alam, si Hayden Penn ang nagdala kay David at Rachel. Siya ay nag-isip na ang kanilang target ay hindi upang makipagkita sa isang tao kundi maghanap ng isang mahalagang record. Matapos ma-access ang system, natuklasan ni Gere na si David ay naghanap ng impormasyon tungkol kay Cheryl. Ngunit walang anumang medical record sa pangalan niya.
Ito ay lalong nagpapalito sa kaso. Dahil si Cheryl ay tila hindi pa naging pasyente ng klinika, sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Mueller ang karanasan sa pagsubaybay ng financial accounts sa ibang bansa. Ito ay nagpaalala kay Gere ng perang dating inilipat sa Warden, na si West mula sa isang account sa Cayman Islands na pinangalan ng Raholdeng. Hiniling niya kay Mueller na imbestigahan ang kumpanyang ito. Siya mismo ay bumalik sa ospital upang makipagkita ng personal kay Cheryl. Sa isa pang pangyayari, dinala ni Ronan sina David at Rachel sa ospital at tinanong si David kung kaya pa niyang magpatuloy. Inamin ni David na noong naisip niya ang posibilidad na si Matthew ay hindi niya tunay na anak, nag-alinlangan siya ngunit ang mga alaala ng araw na isinilang si Matthew. Ang mga pagkakataong inalagaan siya, pinatulog, at narinig ang unang tawag niya sa tatay, ay bumalik. Sa huli, nakarating siya sa isang hindi maaaring baguhin na konklusyon. Kahit may dugong magkaugnay o wala, si Matthew ay anak pa rin niya. Pagkalipas ng 5 taon na binyansagang pumatay sa sariling anak, ang pagmamahal niya para kay Matthew ay hindi kailanman nabawasan. Sa katunayan, ito ay naging mas matatag. Matapos pirmahan ang kasunduan upang palayain, iniwan ni Hayden para kay Rachel ang isang mensaheng puno ng pagsisisi. Ipinahayag niya na mahal niya si Rachel, at ang tanging nais niya ay makasama siya. Samantala, inayos ni Ronald na magtago sina David at Rachel sa isang pediatric surgery room. Siya lang ang may access. Sa isa pang pangyayari, ipinadala ni Mueller kay Gere ang resulta ng investigasyon tungkol sa Raholdeng. Si Georgian Penn ay hindi nakalista sa kumpanyang ito, ngunit ang kapansin-pansin ay ang kaugnay na account ay na-withdraw ng buo at isinara 2 araw bago ang bakas. Nang transaksyon ay nagpapakita na ang paglipat ng pera ay ginawa mula sa isang bangko sa Boston. Patuloy na hinahabol ni Mueller ang daloy ng pera at isinasabay na inilipat ang lahat ng impormasyon kay Gray. Sa hallway ng ospital, natuklasan ni Ronald na si Heller ay nagmamadaling umalis. Nang magdahilan si Heller na may pamilya siyang aasikasuhin, agad siyang hinarang ni Ronan, at direktang sinabi na alam na niya ang nangyari sa Boyd. Hiniling niya na sumama agad si Heller sa kanya, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Cheryl at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagharap ang tatlo sa hallway habang ang lihim na itinago sa loob ng maraming taon ay nanganganib na mabunyag. Sa ibang eksena, pumunta si Julie sa ospital upang harapin si Williams. Kinwestiyon niya ang pag-aproba ni Williams sa DNA test nang walang pahintulot. Sinabi niya na sinubukan ni Williams na iwasan ito, ngunit ipinahayag ni Julie na kinanselan na niya ang test at hiniling na dapat itigil agad ni Gere ang investigasyon, kung hindi ay maaaring mawala ang badge ng mag-ama. Mahigpit na tumutol si Williams, iginiit na ang kaso ay higit pa sa isang ordinaryong pagtakas sa bilangguan, at si Gere ang unang nakakita nito. Gayunpaman, malamig pa ring sinuspinde ni Julie ang trabaho ni Gere nang walang takdang panahon. Bago umalis, sa operating room kung saan nagtatago sina David at Rachel, hinanap ni Cheryl si David at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay inihayag niya ang katotohanan tungkol sa pagpunta niya sa fertility center 5 taon na ang nakalipas. Inamin ni Cheryl na sumailalim siya sa artificial insemination. Ngunit ang doktor na gumamot sa kanya ay hindi si Heller, kundi isang babaeng doktor. Ibig sabihin, hindi maaaring si Heller ang nasa likod ng pagdukot kay Matthew, gaya ng kanilang pinaghihinalaan. Pagkatapos, inihayag ni Cheryl ang isang mas mahalagang sikreto. Di nagtagal pagdating sa Boyd, natuklasan niyang siya ay buntis na pala bago pa man. Ibig sabihin, si Matthew ay ipinaglihi ng natural, at siya ay tunay na anak ni David. Ang pag-amin na ito ay nag-alis ng lahat ng pagdududa tungkol sa dugo na sumama kay David sa loob ng maraming taon. Kung hindi si Heller ang salarin, sino kaya ang kumuha kay Matthew? Bumalik si Rhea sa ospital at mabilis na natuklasan na may itinatago si Ronan. Nang hilingin niyang makita si Cheryl, sinabi ni Ronan na nasa isang operasyon siya na tatagal ng ilang oras. Ngunit ang paliwanag ay hindi tugma sa schedule ng trabaho. Pagkatapos ng ilang tanong, napagtanto ni Rhea na nagsisinungaling si Ronan. Nang tumanggi pa rin si Ronan na sabihin ang kinaroroonan ni Cheryl, tinawagan niya ang pulis at ipinaaresto si Ronan sa kasong obstruction of justice. Samantala, pumunta si Mueller sa Penn Mansion at nakita sina Georgian Penn at Hayden. Isinalaysay niya ang buong pagkawala ng bata, ang batang lalaki na si Marin mula sa ampunan ng Penn Foundation sa Switzerland. At sinabi niyang naniniwala siya na ang bangkay na natagpuan kay Matthew noong nakaraan ay talagang si Marin. Ipinaliwanag ni Mueller na si Marin ay may sakit na genetic na MLD, at kung susuriin ng FBI ang DNA mula sa pinangyarihan, malalantad ang katotohanan. Patuloy na itinanggi ni Georgian ang anumang kaugnayan. Gayunpaman, bago umalis, binanggit ni Mueller ang isang shell company sa Cayman Islands, na ang acronym ay katulad ng pangalan ng yumaong ama ni Georgian. Kahit sinubukan niyang magmukhang kalmado, ang reaksyon ni Georgian ay nagpatunay kay Mueller na ang pamilya niya ay may koneksyon sa perang ginamit para itago ang insidente. Ang layunin ni Mueller na mag-pressure ay nagtagumpay. Kasabay nito,
tumawag si Gear kay Williams at sinabing pinaghihinalaan niyang nagtatago si David sa ospital. Kahit nag-aalala si Williams dahil nasuspinde si Gear, nagpatuloy pa rin siya sa investigasyon. Di nagtagal, hiniling ni Gear sa security department na i-extract ang lahat ng CCTV footage sa nakaraang isang oras. Matapos alisin si Heller, naniniwala pa rin si David na tama ang direksyon ng investigasyon. Mali lang ang taong pinaghihinalaan. Sa palagay niya, ang susi ay ang pagtukoy sa donor ng sperm. Sa parehong taon, inakala ni Rachel na nabura ang mga record. Ngunit biglang isiniwalat ni Cheryl na hindi nawala ang record. Sa halip, ito ay nakarehistro sa pangalan ni Rachel, hindi sa kanya. Dahil ayaw niyang malaman ng iba, lihim na ginamit ni Cheryl ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang detalyeng ito ay agad na nakapag-isip kay David ng mahalagang bagay. Ang nasa likod ng plano ay dapat isang taong lubos na nakakaalam ng relasyon ni Cheryl, Rachel, at David. Hindi si Cheryl ang target, gaya ng inaakala nila. Ang tunay na target mula pa sa simula ay si Rachel. Si Rachel ay nagulantang nang maunawaan na ang buong plano, ay maaaring itinakda upang siya mismo ay magdala ng anak ng kriminal. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Rachel ng 3 nawawalang larawan mula sa amusement park. Nang tingnan niya ang mga larawan, naalala niya na ang buong parke ay inupahan ng Pen Group noong araw na iyon. Kasabay nito, sunod-sunod na bumalik ang mga alaala tungkol kay Hayden. Ang kanyang mga napapanahong pagpapakita, ang walang kondisyong tulong, ang pagbibigay ng kotse, armas, abogado, at laging nandyan upang protektahan siya. Ang lahat ng piraso ay nagtugma-tugma sa isang malinaw na larawan. Natakot si Rachel nang mapagtanto na ang taong pinagkatiwalaan niya sa loob ng 5 taon, ay hindi ang kanyang tagapagtanggol. Si Hayden ang nasa likod ng buong plano, ang kamay na nagtutuos ng lahat mula sa mga anino. Sa labas ng Penn Mansion, bago pa makapag-ulat si Mueller, siya ay biglang inatake ni Hayden mula sa likuran at natamba. Ang pagkilos na ito ay naglantad sa tunay na mukha ni Hayden. Kasabay nito, pinangunahan ni Rie ang mga puwersa ng FBI na sumugod sa operating room kung saan nagtatago sina David at Rachel. Ang kwento ay bumalik sa 5 taon na ang nakalipas. Si Hayden ay nag-uwi ng isang batang lalaki sa gitna ng gabi at walang pakialam na sinabi sa kanyang ina na ito ay kanyang anak, isang miyembro ng pamilyang Penn. Agad na napagtanto ni Georgia na ang kanyang anak ay nakagawa ng isang napakaseryosong bagay. 5 taon pagkatapos, ang batang iyon ay lumaki sa pangalang Sheen Hayden. Patuloy na hinahabol ni Mueller ang daloy ng pera at isinasabay na inilipat ang lahat ng impormasyon kay Gray. Sa hallway ng ospital, natuklasan ni Ronald na si Heller ay nagmamadaling umalis. Nang magdahilan si Heller na may pamilya siyang aasikasuhin, agad siyang hinarang ni Ronan. At direktang sinabi na alam na niya ang nangyari sa Boyd. Hiniling niya na sumama agad si Heller sa kanya, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Cheryl at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagharap ang tatlo sa hallway habang ang lihim na itinago sa loob ng maraming taon ay nanganganib na mabunyag. Sa ibang eksena, pumunta si Julie sa ospital upang harapin si Williams. Kinwestiyon niya ang pag-aproba ni Williams sa DNA test nang walang pahintulot. Sabihin sa iyo na ang buong pamilya ay muling maglalakbay at hingin ang aktwal na pag-iimpake ng bagahe. Ang biyaheng binanggit ni Hayden ay isa lamang planong pagtakas. Samantala, iniulat ni Stefano kay Penn na inayos na niya si Mueller at binura ang lahat ng ebidensya. Desperadong iginiit ni Rachel kay Gear na inosente si David at buhay pa si Matthew. Siya ay bihag ni Hayden Penn. Kahit mahirap paniwalaan ni Gear dahil si Hayden ay simula pa lang, ay laging lumilitaw bilang isang tagatulong sa kanila. Mariing sinabi ni Rachel, na ang lahat ay isang pagmamanipula na tumagal ng maraming taon. Ayon sa kanya, sadyang iniligaw ni Hayden ang investigasyon, at ngayon ay naghahanda ng tumakas. Kinumpirma ni David sa sandaling iyon ang kanyang napagtanto. Ang batang inilibing noon ay hindi si Matthew kundi si Maren Beach. Ang batang lalaki ay nawala mula sa isang orphanage sa Switzerland na bahagi ng sistema ng pamilya Penn. Mabilis na itinuro ni David ang mas malaking problema. Si Hayden ay mapanganib, at kung mapipilitan siya, walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kay Matthew. Bukod dito, ang Penn Estate ay malayo sa lungsod, kaya kahit umalis agad, hindi pa tiyak na mapipigilan ang kanyang pagtakas. Ang pinakakailangan nila ngayon ay ang umubos ng oras at pigilan si Hayden. Naisip ni Rachel ang isang mapanganib na plano, gagawin niyang Payne ang sarili. Noon pa man, maraming beses nang inalok ni Hayden na umalis siya kasama niya ng bansa. Kaya kung maniniwala siyang nahuli si David at wala nang ibang pagpipilian si Rachel, maaari siyang lumantad upang isakatuparan ng plano. Humiling si Rachel sa dating boss na si Jim na magpakalat ng pekeng balita upang linlangin si Hayden. Bago umalis, pinususan niya si David upang kung sila ay harangin, maaaring magpanggap na pulis na naghihatid ng kriminal. Agad na inanunsyo sa telebisyon na si David ay nahuli ng pulisya. Ang pagdakip sa Boston ay mabilis na kumalat sa Penn Estate. Masaya si Hayden dahil naniniwala siyang naalis na si David sa laro. Sa sandaling iyon, tumawag si Jay Cho kay Hayden.
Sinabi niyang nahuli si David matapos nilang pasukin ang ospital para hanapin. Si Heller naman ay maswerteng nakatakas ngunit wala nang mapupuntahan. Inulit ni Rachel ang dating alok ni Hayden na umalis silang dalawa at sinabing handa na siya. Agad na pumayag si Hayden na magkita sila sa estate nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng tawag, nagalit si Penn dahil sa tingin niya ay bulag na bulag ang kanyang anak kay DTR. Iginiit ni Hayden na mahal niya ito, ngunit sinabi ni Penn na hindi iyon pag-ibig kundi obsesyon. Inamin niya na siya mismo ang nag-utos kay Stefano na patayin si Rachel. Dahil naniniwala siyang siya ang pinakamalaking banta sa kanilang plano. Naputol ang usapan nang biglang lumitaw si Zin at nagtanong, "Sino si Matthew?" Matapos niyang hindi sinasadyang marinig ang usapan. Agad na nagbago ng usapan si Hayden. Ipinaliwanag na pinag-uusapan lang nila ang nalalapit na biyahe. Dumating si Rachel sa estate ayon sa plano, nagkukunwaring desperadong nakikiusap. Natulungan siya at isama siya. Noong una, tumanggi si Hayden, dahilan na hindi sang-ayon ng kanyang ina, ngunit si Dai, mahusay na binanggit ni CHU ang mga pangakong protektahan siya sa loob ng maraming taon, at sinabing sa tabi ni Hayden siya pinakaligtas. Nang mag-alok si Dai CHU na magsimula silang dalawa ng bagong buhay, lambot na lambot si Hayden. Sinabihan niya itong maghintay sa sala at umalis upang ihanda ang lahat. Nagkunwaring mag-CR si Jaycho para kumilos. Samantala, sa daan patungo sa estate, nagpasalamat si David kay Gia sa pagtulong sa kanya. Malamig na sagot ni Gia na pagkatapos nilang mailigtas si Matthew, sasakupin pa rin niya ito ayon sa batas. Pumayag si David, basta't maibalik niya ang kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, tinawagan ni William si Gia, ngunit hindi nito sinagot dahil alam niyang patutol ang kanyang ama sa ganitong planong unilateral. Sa ospital, nagpas siyang umalis si Williams ng silid, nang lumitaw si Cheryl. Agad niyang ipinaalam sa kanya na si Gia ay kasama ni David papunta sa Penn Estate. Ibig sabihin, hindi pa talaga nahuli si David. Isinulong din ni Carol ang pinakamahalagang ebidensyang nakuha niya. Ang bagong DNA test ay nagpapatunay na ang sample ng dugo sa pinangyarihan noon ay hindi pagmamay-ari ng Matthew. Ibig sabihin, ang lahat ng DNA evidence na ginamit upang hatulan si David ay namanipula at siya ay ganap na inosente. Nakikiusap na si Cheryl kay Williams na tumulong sa Penn Estate para kay Rachel. Sinamantala ang pagkakataong nasa CR siya upang magpadala ng mensahe ng tulong, pagkatapos ay pinatay ang telepono. Samantala, patuloy na nag-aaway sina Hayden at kanyang ina dahil sa kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, nagulat si Stefano ng nakakagulat na balita, hindi pa talaga nahuli si David. Nang si Gia, itinuro na maaaring papunta na rito si David. Hindi nagpatalo si Hayden, malamig niyang sinabing hayaan na lang siyang dumating. Sa halip na tumakas, nagpasya siyang gawing bitag ang pagkikita para kay David. Samantala, sina David at Gia ay papalapit na sa estate. Gusto ni Gia na manatili si David sa kotse, ngunit matigas ang ulo niyang sumama, dahil ang kanyang anak at si Jaycho ay nasa loob. Nang makatanggap ng mensahe ng babala mula kay Jaycho na may mga armadong gwardya sa loob, si Gia, naunawaan na ang sitwasyon ay lampas na sa ordinaryong investigasyon. Dahil sa determinasyon ni David, hindi na siya tumutsuproteve. Sa loob ng mansion, natuklasan ni Hayden ang mensaheng ipinadala ni DTRU. Napagtantong siya ay niloko, nawalan siya ng kontrol. Ang lahat ng lamang at pagmamalasakit na kanyang ipinakita noon ay agad na nawala. Sa halip ay galit at pakiramdam ng pagkakanulo. Sa mismong sandaling iyon, sina David at Gear ay papalapit sa gate ng estate. Sila ay natuklasan ng mga gwardya. Si Williams, tumawag kay Julie at ibinalita na si Gear ay papunta sa Penn Estate upang arestuhin si Hayden dahil sa mga kasong kidnapping at murder. Agad na tumutol si Julie, binanggit na si Gia ay sinuspinde at walang autoridad na kumilos. Gayunpaman, inilabas ni Williams ang mapagpasyang ebidensya, ang resulta ng DNA test, na nagpapatunay na ang batang namatay noon ay hindi si Matthew. Ibig sabihin noon ay inosente si David. Sinubukan ni Julie na pabulaan ng halaga ng ebidensya, ngunit hindi sumuko si Williams. Itinuro niya na ang patuloy na paghadlang ni Julie sa investigasyon ay isang malubhang problema. Sa wakas, pinilit niya si Julie na magpadala ng mga puwersa ng FBI sa mansyon, o kaya'y mailantad ang katotohanan sa publiko. Sa wakas, pinilit niya si Julie na magpadala ng mga puwersa ng FBI sa mansyon, o kaya'y mailantad ang katotohanan sa publiko. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag at bagong ebidensya ng DNA, pinakilos ni Williams ang buong kagamitan ng FBI. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag at bagong ebidensya ng DNA, pinakilos ni Williams ang buong kagamitan ng FBI. Samantala, sa labas ng mansyon, nakikipagbarilan si Gear sa mga security upang buksan ang daan para kay David na pumasok sa villa sa pamamagitan ng side door. Sa loob ng bahay, ang lahat ng maskara sa pagitan ni Rachel at Hayden ay tuluyang gumuho. Nang sisihin ni Hayden si Rachel na sinaktan siya,
Agad siyang tumanggi na siya ang Sumire sa kanyang pamilya at nagkunwaring tumutulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Sa loob ng bahay, ang lahat ng maskara sa pagitan ni Rachel at Hayden ay tuluyang gumuho. Nang sisihin ni Hayden si Rachel na sinaktan siya, agad siyang tumanggi na siya ang Sumire sa kanyang pamilya at nagkunwaring tumutulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Sa sobrang pagpupumilit, sa wakas ay inamin ni Hayden ang katotohanan. Isiniwalat niya na noong nasa fertility center pa siya, sa pamamagitan ng kanyang tao sa klinika at ni Dr. Heller, nalaman niya na ang tatanggap ng donasyong tamod ay si Jay. Isiniwalat niya na noong nasa fertility center pa siya, sa pamamagitan ng kanyang tao sa klinika at ni Dr. Heller, nalaman niya na ang tatanggap ng donasyong tamod ay si Jay. Naniniwala siya na ang batang isinilang pagkatapos noon ay dapat na anak niya. Nang maglaon, nang dalhin siya ni Jay sa bahay ni David at unang makita si Matthew, agad siyang naniwala na ang bata ay kanya. Naniniwala siya na ang batang isinilang pagkatapos noon ay dapat na anak niya. Nang maglaon, nang dalhin siya ni Jay sa bahay ni David at unang makita si Matthew, agad siyang naniwala na ang bata ay kanya. Si Rachel ay natakot sa mga pag-aming iyon. Sa wakas, tuwira niyang inihayag ang katotohanan, hindi kumilos si Hayden dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang masamang pagkahumaling na sumisidhi sa kanyang pagkatao. Si Rachel ay natakot sa mga pag-aming iyon. Sa wakas, tuwira niyang inihayag ang katotohanan, hindi kumilos si Hayden dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang masamang pagkahumaling na sumisidhi sa kanyang pagkatao. Malamig na namagitan si Georgian, nanunuya na sa wakas ay nakikita na kung gaano talaga pinapahalagahan ni Jacob ang kanyang anak na lalaki. Pagkatapos ay tuwirang sinabi na hindi niya nagustuhan si Rachel, at sa tamang sandaling iyon, isang putok ang narinig mula sa labas. Malamig na namagitan si Georgian, nanunuya na sa wakas ay nakikita na kung gaano talaga pinapahalagahan ni Jacob ang kanyang anak na lalaki. Agad na inisip ni Georgian na si David ay nakatanggap na ng kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, inihayag ni Jacob ang katotohanan. Ang batang iyon ay hindi kanyang anak, dahil buntis na si Cheryl bago siya nakilala. Sa sandaling iyon, inihayag ni Jacob ang katotohanan. Ang batang iyon ay hindi kanyang anak, dahil buntis na si Cheryl bago siya nakilala. Tumutol si Hayden na may DNA test na nagpapatunay na ang bata ay may dugo ng pamilya Penn. Nagmamadaling hinayla ni Georgian ang kanyang anak para umalis, ngunit patuloy na inusisa ni Hayden ang kanyang ina. Sa harap ng walang tigil na mga tanong, sumagot lamang si Georgian, huwag mong itanong ang mga bagay na ayaw mong malaman ang sagot. Ang pag-iwas na iyon ay sapat na para maunawaan ni Hayden ang katotohanan. Samantala, nakapasok na si David sa mansyon at natagpuan si Matthew. Maingat na tiningnan ng bata ang estrangherong lalaki sa harap niya at tinanong kung sino siya. Matapos ang 5 taong pagkahiwalay, ang mag-ama ay sa wakas ay nagkaharap, ngunit hindi siya nakilala ni Matthew. Pinigilan ni David ang kanyang emosyon at mahinang sinabi, "Ang pangalan ko ay David. Hindi kami naparito para saktan ka." Nang tumanggi si Matthew na sumama sa kanya, nakita ni David ang isang laruan sa silid at tinawag ito sa tamang pangalan, Baby Teddy. Ipinaliwanag ni David na siya mismo ang bumili ng laruang iyon noong si Matthew ay 3 taong gulang pa lamang. "Ang pangalan mo ay Matthew Burrows, at ako ang iyong ama. Kailangan na nating umalis dito ngayon at dalhin ka sa ligtas na lugar. Ang pangalan mo ay Matthew Burrows, at ako ang iyong ama. Kailangan na nating umalis dito ngayon at dalhin ka sa ligtas na lugar." Tuluyang nasira si Hayden nang malaman ang katotohanan. Inusisa niya ang kanyang ina dahil dati nitong iginiit na si Matthew ay kanyang tunay na anak. Tuluyang nasira si Hayden nang malaman ang katotohanan. Inusisa niya ang kanyang ina dahil dati nitong iginiit na si Matthew ay kanyang tunay na anak. Inamin ni Georgian na dahil sa lahat ng ginawa ni Hayden, wala na siyang ibang pagpipilian kundi sabihin ang mga bagay na gusto niyang marinig at itago ang tunay na resulta ng DNA. Sa sandaling pinagsasabihan siya at sinasabing mahal siya nito at mananatili sa kanyang tabi, bigla siyang binaril ni Hayden at pinatay. Ang babaeng nagmanipula sa buhay ng kanyang anak ay sa wakas ay bumagsak sa kamay ng mismong anak na kanyang pinrotektahan sa buong buhay. Sa labas, tinulungan ni Gear sina David at Matthew na umatras, ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ni Hayden si Rachel gamit ang baril at pinilit ang lahat na ibalik si Matthew. Kung hindi, mamamatay siya. Iniutos ni Gear na ibaba niya ang baril, ngunit tumanggi si Hayden. Sa gitna ng tensyon, tinawag ni Matthew si Hayden na tatay, at nakiusap na huwag saktan si Rachel. Pumayag siyang sumama kay Hayden. Agad siyang hinayla ni Hayden papasok ng kotse at tumakas. Isang putok ang sumabog sa gulong ng kotse, dahilan para mawalan ito ng kontrol. Sinamantala ni Matthew ang pagkakataon at tumakbo papasok sa kalapit na kagubatan. Sumugod si Hayden sa kagubatan upang hanapin si Matthew. Patuloy na tinatawag ito at iginiit na silang dalawa lamang ang tunay na pamilya. Ngunit hindi sumagot si Matthew. Sa sandaling iyon, naabutan sila ni David at nakipagbuno kay Hayden. Isang putok ang narinig.
Si David ay nataman at bumagsak. Nagulat na tinawag ni Jacob ang kanyang pangalan, habang mabilis na lumapit si Gear at inutusan si Hayden na ibaba ang baril. Desperadong inamin ni Hayden na ang tanging gusto niya ay magkaroon ng sariling pamilya. Sinubukan siyang pigilan ni Jacob at hayaan si Matthew na umalis. Tumingin si Hayden sa bata at sinabi na si Matthew ang pinakamagandang bagay na dumating sa kanyang buhay. Pagkatapos, isang putok ang pumutol sa lahat. Tumakbo si Rachel palapit kay David na nakahandusay dahil sa tama ng bala. Gamit ang kanyang huling lakas, sinabi ni David ang bagay na hinintay niya sa loob ng 5 taon. Nahanap na ni tatay ang anak. 8 buwan pagkatapos, pumanaw si Lenny, ang ama ni David, ilang linggo lamang matapos mailantad ang katotohanan. Binawi ang hatol sa kanya at opisyal siyang pinalaya. Hindi lamang si David ang nagkaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Si Cheryl ay nagsilang ng isang batang babae. Napilitan si Adam na isuko ang kanyang police badge dahil sa pagtulong kay David na makatakas sa bilangguan, ngunit dahil din doon, nakatakas siya sa mga problemang bumabalot sa kanya. Si Gear ay nagbukas ng pribadong detective agency kasama ang isang dating kasamahan. Samantala, si Williams, matapos magretiro, ay pinamahalaan ng Special Task Force ng Boston para sa pagtugis sa mga takas na kriminal. Noong tag-araw na iyon, muling nagtipon ang pamilya. Naisip ni David na kung nabubuhay pa si Lenny, tiyak na matutuwa itong makita ang eksenang ito, basta't hindi ito matapat sa kanyang paboritong baseball game. Binawi ang hatol sa kanya at opisyal siyang pinalaya. Hindi lamang si David ang nagkaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Si Cheryl ay nagsilang ng isang batang babae. Napilitan si Adam na isuko ang kanyang police badge dahil sa pagtulong kay David na makatakas sa bilangguan, ngunit dahil din doon, nakatakas siya sa mga problemang bumabalot sa kanya. Si Gear ay nagbukas ng pribadong detective agency kasama ang isang dating kasamahan. Samantala, si Williams, matapos magretiro, ay pinamahalaan ng Special Task Force ng Boston para sa pagtugis sa mga takas na kriminal. Noong tag-araw na iyon, muling nagtipon ang pamilya. Naisip ni David na kung nabubuhay pa si Lenny, tiyak na matutuwa itong makita ang eksenang ito, basta't hindi ito matapat sa kanyang paboritong baseball game. Noong tag-araw na iyon, muling nagtipon ang pamilya. Naisip ni David na kung nabubuhay pa si Lenny, tiyak na matutuwa itong makita ang eksenang ito, basta't hindi ito matapat sa kanyang paboritong baseball game. Naisip ni David na kung nabubuhay pa si Lenny, tiyak na matutuwa itong makita ang eksenang ito, basta't hindi ito matapat sa kanyang paboritong baseball game.